Sa tiwangwang na hangganan ng dinastiyang Min, biglang lumitaw ang isang kuta na bakal. Sa loob, hindi lamang mga modernong armas ang ginagamit ng mga tao, kundi pati na rin ang mga tren na desingaw at mga barkong pandigma na nagmamadaling lumibot kahit saan. Dahil lamang sa ako ay lumipat bilang si Zugauxi, ang ikaapat na anak ni Zudi, at dahil mayroon akong katamtamang kakayahan, gusto kong mamuhay ng mapayapa, ngunit hindi inaasahan ay ginaising ko ang sistema ng muling pagpapasigla ng bansa sa pamamagitan ng agham at edukasyon. Upang maiwasan ang pagkawasak ng dinastiyang Min sa hinaharap, nagpasya akong sumulat kay Zudi upang hilingin na bantayan niya ang isla ng Kienzo. Pagkatapos ng 10 taon, nagawa kong paunlarin ang teknolohiya ng isla hanggang sa panahon ng singaw, at lahat ng tao sa isla ay may hawak na malaking ACAP-47. Kahit sa daungan, hindi mabilang na mga barkong pandigma na singaw ang nakadaong. Habang naghahanda akong bumaba sa Australia at lumipat sa Amerika upang palawakin ang aking mga abot-tanaw, biglang dumating si Zudi kasama ang kanyang mga kasama sa isla ng Kienzo upang siyasatin ito. Nakita nila na ang dating tiwangwang na isla ay ipinagmamalaki na ngayon ng isang maringal na lungsod sa malayo, ang kadakilaan nito ay kapantay ng ilang malalaking metropolis. Nakaramdam si Zudi ng kirot sa kanyang puso. Napakalaking lungsod. Kung sasabihin mong ito ay Kianzhou, o kung sasabihin mong ito ay Hanzhou, maniniwala ako. Kahit na tumuntong nasa lupa ng Konzo, hindi pa rin makapaniwala si Zudi. Nakita niya na ang lupa ay kulay abo na hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Yumuko siya at tinapik ito, at ito ay kasing tigas ng bato. Bilang emperador, agad niyang naisip ang estratehikong halaga nito. Kung ang material na ito ay gagamitin para sa construction, walang alinlangan na ito ay magiging matatag. Bamantong hininga si Zudi, hindi inaasahan na makakahanap ng ganito kagandang daan pagdating mismo sa isla. Sa katunayan, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang apo ng imperyo na si Zhuangzi at ang pangalawang anak na lalaki, si Prinsipe Anzuga Oxo, na kasama niya, ay yumuko upang maingat na suriin ang lupa. Pagkatapos, maraming opisyal din ang yumuko upang pagmasdan siyang mabuti habang bumubulalas sa pagkamangha. Bigla, nakarinig sila ng isang mapangot siyang tawa. Tingnan mo ang mga taong iyon, wala pa silang nakitang kahit ano sa kanilang buhay. Agad na namula si Zudi. Siya ang dakilang emperador ng dinastiyang Min, at ito ang unang pagkakataon na siya ay kinutya ng harapan. Mabilis siyang tumayo at mahinahong sinabi, mukhang walang simpleng ko ang pang-apat na anak. Totoo ba ang sinabi ni Zugao, na ang pang-apat na anak, sa pagpunta sa Konzo na ito, ay nagkimkim ng intensyon ng paghihimagsik? Mukhang dapat akong mag-imbestiga ng mabuti sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat, sa pagkakataong ito ay pumunta kami sa isla ng walang pahintulot, ng walang utos. Huwag ninyong ibunyag ang aming pagkakakilanlan. Naiintindihan ba ninyo, mga bata? Nagulat silang lahat sa narinig at agad na tumango. Pagkatapos, sinabi ni Zudi, Zanji, pumunta ka at magmanman sa lugar. Ngunit di nagtagal ay nakita nila si Zhu Zanji na may dalang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Lolo, ito ang receptionist ng isla. Hindi ko na siya tinatanong, kusang loob siyang pumunta. Ako si Wukay, receptionist sa Konzo Customs. Ito ang unang beses mo sa Konzo. Nandito ka para sa turismo, negosyo, o pagbisita sa mga kaibigan. Nang marinig ang mga salitang, receptionist sa Konzo Customs, muling napataas ang kilay ni Zudi. Konzo Customs noong itinatag ito. Bakit hindi ko pa naririnig? Pansamantala kaming pumunta sa isla para bisitahin ang isang kaibigan. May mga patakaran ba rito? Maaari mo bang ipaalam sa amin? Kaya nga pagbisita ito sa mga kaibigan. Mas madali iyon. Itinuro ni Wukay ang napakalaking gusali ng customs sa di kalayuan at ngumiti. Mga Ginoo, sumunod po kayo sa akin papunta sa customs para ay proseso ang inyong mga visa, at sabihin kung sino ang inyong bibisitahin. Pagkatapos ay proseso ang mga ito, maaari na kayong makapasok sa isla. Pero ano itong visa? Ang visa ay ang rehistro ng isla. Nang marinig ito, si J. Ron, ang dakilang iskolar mula sa Link, na nakatayo sa likuran ni Zudi, ay dali-daling inilabas ang sarili niyang rehistro. Lahat tayo ay may ganitong rehistro. Sa palagay ko ay hindi na kailangang gumawa pa ng isa. Umiling si Wukay at ngumiti. Ang rehistrong iyon ay hindi katulad nito.
Ang visa ng islang ito, bukod sa rehistro, ay kasama rin ang mga petsa ng pagdating at pag-alis. Sa loob ng itinakdang panahon sa visa, kailangan mong umalis sa isla, kung hindi, kung matuklasan ka, agad kang i-deport. Ang pagkuha ng visa ay hindi lamang nagpapadali sa iyong biyahe kundi pinipigilan din ito ang mga dayuhan na manatiling ilegal. Nena si Zugaokso, nang marinig siyang magsalita sa ganoong kamisteryoso na paraan. Nakakatawa talaga. Ang Qianzhou na ito ay hindi isang paraiso sa lupa kung saan gugustuhin ng sinuman na manatili magpakailanman. Kahit sa kabisera ay walang patakaran ng sapilitang pagpapatapon. At muling ngumiti si Wukay. Ginoo, huwag mong sabihin ng ganyan. Ang kabisera ay hindi talaga maihahambing sa aming Qianzhou. Bawat taon, 10,000 tao mula sa W at W ang palihim na pumapasok sa isla, at kami sa customs ay labis na nagdurusa dahil dito. Libu-libong tao ang palihim na pumapasok bawat taon. Nang marinig ito ni Zudi, tiningnan niya si Janron ng may mausisang ekspresyon. Bakit hindi naiulat ang ganitong kalaking bagay? Ang dinastiyang Min ay may napakahigpit na sistema ng pagpaparehistro ng sambahayan. Dapat sana'y naiulat na ang pagdagsa ng libu-libong tao na tulad nito. Gayunpaman, wala pang natatanggap na balita ang korte. May sadyang itinatago ba ito, o may sabwatan? Nang makita ni Ron ang kilos ng matanda, ay nagluksa siya sa loob. Bagamat dati siyang personal na sekretarya ni Zudi, hindi pa niya narinig ang balitang ito. Sa sandaling iyon, muling ngumiti si Wukay, sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang taon. Alam ng mga tagalabas na maganda ang buhay sa Konzo, kaya natural lang na ayaw nilang maghirap sa ibang lugar. Ito ay dahil na rin sa kabaitan ng hari ng Qianzhou, na nagbibigay ng pera sa bawat nahuhuli niyang slow wage para maiuwi sila. Paulit-ulit itong nangyayari. Alam ng lahat na mayaman si Qianzhou, at ang mga kaso ng ilegal na imigrasyon ay lalong lumalala. Huwag mo sanang ibunyag ito pagbalik mo. Kung mabunyag na palihim na pumapasok ang mga nasasakupan ng imperyo, hindi ba't isa itong sampal sa mukha ng emperador? At nang marinig ang mga salitang ito, naisip ng lahat, paano hindi ito magiging sampal sa mukha ng emperador? Sa ngayon, sira na ang mukha ng emperador. Sa kaisipang iyon, hindi sinasadyang nabaling ang tingin ng lahat sa mukha ni Zudi. Binunot pa ng Duke ng Bretanya, si Zanfu, ang kanyang espada, handang maghayganti sa emperador anumang oras. Ngunit sa harap ng lahat, nakita nila si Zudi na nakangiti ng galit. Kaya, ang Tonzo ay tunay ngang isang paraiso sa lupa. Kailangan kong makita ito mismo. Habang sinasabi niya ito, nag-alab ang kanyang puso sa galit. Ano? Ayaw mo bang magdusa sa ibang lugar? Ano ang ibig sabihin ng hindi mabuhay? Ako ba, si Zudi, ay maingat na namuno ng mahigit 10 taon. At ikaw, ang pang-apat na prinsipe, mas marami ka bang naunlad sa loob ng 10 taon sa isla? Tara na at tingnan natin ang kawawang ito. Isla, at kung gaano ito kay aman sa ilalim ng pamamahala ng mahirap na hari. Maliwanag na napansin ng lahat na nagsimula nang mawalan ng kasiyahan si Zudi kay Zugaoxi. Tanging ang gininto ang batang si Zugaoxi ang ngumiti ng hindi binubuka ang bibig, tumatawa sa sarili. Magaling ang pang-apat, sa ganoong paraan ay maaakit mo ang apoy at wala akong anumang alalahanin. Kaya, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Nagpatuloy sila patungo sa tanggapan ng customs ng isla. Di nagtagal, inakay sila ni Wukay sa bintana at nagbabala, mga ginoo, kailangan kong ipaalala sa inyo na bawal ang pagdadala ng mga baril o kutsilyo sa isla. Kung mayroon kayo, maaari ninyo itong ilagay dito. Nang marinig ito, tumutol si Zanufu, ipinagbabawal ang mga kutsilyo. Paano kung may mamamatay tao? Kung may mangyari, dapat ba tayong lumaban ng walang dala ang ating mga kamay? Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nakarinig sila ng mapangotsyang tawa mula sa harapan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng marangyang damit, ang lumingon at ngumiti. Taga-ibang bayan ka ba? May dala ka pa ring mga kutsilyo. Anong panahon na ito? Sa panahon ngayon, baril ang ginagamit sa pagpatay. Isa pa, may sarili ng mga gwardya ang isla. Ligtas ito. Sa tingin mo ba ay teritoryo pa rin ito ni Min na puno ng mga bandido? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga kutsilyo sa mga lansangan ng isla. Kung dadalhin mo ang mga iyon, magbabayad ka ng multa. Ngunit hindi doon nakatuon ang atensyon ni Zudi, sa halip, magiliw niyang tiningnan ang lalaki.
Kaya, ayon sa iyo, hindi ba gumagamit ng mga kagamitang bakal ang mga tao sa isla? Nang makita ng lalaki ang kanyang pagiging magalang, ipinaliwanag niya, ngayon, karamihan sa mga residente ay gumagamit na ng mga kutsilyong hindi kinakalawang na asero, mas mahusay kaysa sa iyo. Bawal magdala ng kutsilyo ang mga tagalabas. Nang marinig ang tungkol sa hindi kinakalawang na asero, nalito si Zudi. Pero narinig ko na maraming limian sa islang ito, at sila ay mababanggas. Kung magre-rebelde sila, tulad ng ginagawa nila sa pagtatanggol sa sarili, ang mga limian ay mga katutubong tao ng isla. Matapos may sama ang isla sa Min, marami ang lumipat patimog, ngunit ang alitan sa pagitan ng mga limian at mga limian ay naging malubha, na may pag-aalsa na nagaganap humigit kumulang bawat 3 taon. Hindi nalutas ng panunupil militar o ng mga negosasyon ang makasaysayang tunggalian na ito. Marahil ang isang problemang nanatiling hindi nalutas sa loob ng 100 taon ay nalutas na ng ika-4 na prinsipe. Umiling ang lalaki at ngumiti. Kaibigan, nakikita kong nasa hustong gulang ka na, ngunit makitid ang iyong pananaw. Mapagkumbabang tanong ni Zudi, nakababatang kapatid, ituloy mo. Pagkatapos ay nagsalita muli ang lalaki. Ngayon ay wala ng mga limian sa islang ito. Simula ng reforma sa teritoryo 6 na taon na ang nakalilipas, ang mga limian ay naging isang grupong etniko ng isla. Ngayon ay tinatawag natin silang mga kababayan ng grupong etniko. Ang mga nakatatanda ay tiyak na magagalitin, ngunit ang mga bagong henerasyon, sa karamihan, ay nag-aaral ng mga karakter na Tsino at nagsasalita ng Tsino, na namumuhay ng may pagkakaisa. Napukaw nito ang interes ni John Ron. Kaya, ginawang sibilisado ng hari ng isla ang grupong etniko na ito. Kung si Zudi ay interesado sa mga usaping militar at pang-ekonomiya, ang iskolar na ito ay interesado rin sa edukasyon. Nang marinig ang tanong, nabuhayan ng loob ang lalaki. Iyan ang tunay na hinahangaan ko tungkol sa hari sa isla. Parehong pantay ang pagtrato sa mga taong limi at han. Itinataguyod ang sapilitang edukasyon. Ang problema lang ay para makatanggap ng edukasyon, kailangan mong maging isang lokal na residente. Ang mga tagalabas na gustong lumipat sa isla ay kailangang magbayad ng lokal na Social Security. Nakapagbayad na ako ng 5 taon, mayroon pa akong 5 taon, ngunit ang aking 2 anak, ang panganay ay 4 na taong gulang at ang nakababata ay 2 taong gulang, ay makakapag-aral na sa elementarya sa loob ng 5 taon. Sa panahong iyon, maituturing na akong isa sa mga taga-isla. At kapag bumalik ako sa aking tinubuang bayan, sino ang hindi titingin sa akin ng may paggalang? Nakinig sina Zudi at ang iba pa, na lalong nagiging hindi mapakali. Sa dakilang dinastiyang Min, ang mga mamamayang may pinakamataas na katayuan ay ang mga mula sa kabisera. Ang mga mangangalakal mula sa buong bansa ay nangangarap na pumunta sa kabisera, ngunit dito sa isla. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila na halos lahat ay labis na nananabik sa isla. Para bang mas mainam na magkaroon ng paninirahan dito kaysa maging immortal. Ano ang mayroon sa islang ito na nakaakit ng napakaraming tao? Hindi maintindihan ni Zudi. Dumating siya noon para turuan ang kanyang anak at, hindi nga pala, para makita ang miserableng pang-araw-araw na buhay ni Zugauxi. Ngunit pagdating nila, pinuri ng lahat ang isla. Pinuno siya nito ng mga pagdududa. Nang magtatanong na sana siya, nakita niyang nakarating na sa kanila ang pila. Sa bintana ay may ilang magagandang babae, na may mga pangalan at lugar na pinagmulan. Ano ang nagdala sa inyo rito? Ang mansyon ni Zan kung saan nanunuluyan si Mr. Wan. Isang hindi kilalang mansyon ni Zan. Taga Zanfu ako, at bumisita ako sa isang kaibigan. Hindi nakakapagtaka na ganito ang ugali ni Zanfu. Ay may dahilan para maging mayabang. Ang kanyang ama ay si Zanyo, ang pangunahing dahilan ng pagpapatahimik sa himnan, at siya mismo ay nakamit ang maraming gawaing militar, na itinuturing na pinakamahusay na general ng dinastiyang Min noong panahong iyon. Bukod pa rito, siya ay may hawak na mahahalagang posisyon tulad ni Wang Lodfo, Zugo, at Duke ng Yin. Ang pangalan ng mansyon ng Zan ay hindi kasing sikat ng kulog sa daman, ngunit hindi rin ito ganap na hindi kilala. Gayunpaman, matapos niyang banggitin ang pangalan nito, umakto ang dalaga na parang hindi niya ito narinig, nang hindi man lang itinataas ang kanyang ulo. Nandito ka ba para bumisita sa isang kaibigan? Mayroon ka bang detalyadong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong kaibigan? Nang marinig ito,
Kumunot ang noo ni Zanfu, nag-isip sandali, at saka nagsalita. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang alam ko lang ay Zanchu ang pangalan niya. Siya ang pangatlong kapatid ko na naglilingkod sa mansyon ni Haring Qianthao. Pagkasabi niya nito ng paimpol, nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang panganay na kapatid ni Commander General Zan. Commander General, natigilan din si Zanfu. Sinasabi mo bang ang pangatlong kapatid ko na walang kwenta ay ang Commander General? Sa kanyang isipan, ang kanyang dalawang nakababatang kapatid, sina Zansan at Zangko, ay mga taong walang talento o edukasyon. Ang pangalawa ay matigas ang ulo. Halos hindi siya nakagawa ng anumang kasamaan sa kabisera. Para naman sa pangatlo, si Zanggi ay mayabang at malupit. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon bilang panganay na kapatid, ang dalawang ito ay magdudulot sana ng hindi mabilang na mga sakuna. Nang taong iyon, nang malaman niya na ang hari ng Qianzhou ay patungo sa timog upang mamuno, nagsumite siya ng isang petisyon sa kanyang sariling pagkukusa at isinama ang kanyang pangatlong kapatid, si Zhang sa mga kasamahan. Ang orihinal niyang intensyon ay ang batang ito ay magpakatatag sa tiwangwang na lupaing ito, ngunit ngayon, nang makatapak sa lupang ito, nalaman niya na ang hinamak na kapatid na ito ay naging pinuno ng lugar, ang bantog na duke ng Lin ng Dakilang Min. Sa yugtong ito, kailangang umasa si Qianzhou sa pangalan ng isang walang kwentang kapatid upang mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Isa lamang itong kaguluhan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang dali-daling lumabas mula sa loob. Ito ay ang opisyal na nagngangalang Gukay. Lumapit siya sa lahat ng may maasim na ngiti at yumuko. Mga Ginoo, dahil kamag-anak kayo ni Commander General Zan, bakit hindi ninyo sinabi ng mas maaga? Kung alam ko lang noon, hindi sana kailangang dumaan sa mga mahirap na formalidad sa pagpasok. Nang marinig ito, nakaramdam ng panandali ang ginhawa si Zanfo, ngunit narinig niya ang malamig na pagsinghot ni Zudi sa tabi niya. Ang lakas ng loob. Lahat ng ibang pumapasok sa isla ay nangangailangan ng mga dokumento at patunay ng edad, ngunit dito ay maaari silang ma-exempt dahil sa pagkakamag-anak. Tila, laganap ang paboritismo sa mga opisyal mula sa itaas hanggang sa ibaba sa Qianzhou. Ang simpatiyang naramdaman ni Zudi ay agad na naglaho dahil sa pribilehiyong ito. Nang makita ito, mabilis na yumuko si Wukay upang magpaliwanag. Kamahalan, huminahon po kayo. Ang inspeksyong ito para sa pagpasok ay pangunahing naglalayong pigilan ang mga refugee na ilegal na manirahan. Dahil kayo ay malalapit na kamag-anak ni General Zan, natural lamang na hindi kayo ilegal na mananatili rito. Hindi ito paboritismo sa mga opisyal, ang paghawak sa isang espesyal na kaso sa isang espesyal na paraan ay makatwiran at mauunawaan. Ngunit si Zudi, na may isang pitik ng kanyang manggas, ay tumalikod, malinaw na ayaw nang makipag-usap sa kanya. Naging awkward ang kapaligiran. Sakto lang ang pagpasok ni Zuani upang pagaanan ang sitwasyon. Ginoo, huwag po kayong mag-alala, nabanggit lang po ito ng aking ama ng paimpol. Dahil maaari po itong hawakan sa isang espesyal na paraan, pinahahalagahan namin ang inyong tulong. Pahintulutan po ninyo kaming pumasok. Yumuko muli si Wukay. Mga Ginoo, sumunod kayo sa akin. Pagkatapos ay pinangunahan niya sila diretso sa poste ng hangganan. Pagdating sa checkpoint, isang manggagawa ang may hawak na itim na bakal na plato at naglalakad sa paligid ng grupo upang siyasatin sila. Nagtatakang nagtanong si Zazanji, maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ninyo? Ngumiti si Wukay. Ito ay isang security check. Ginagamit ang isang magnet upang pigilan ang mga ipinagbabawal na kutsilyo na makapasok sa isla, ngunit maaari mo itong balewalain. Hanggat wala kang dalang baril, maaari kang mauna. Direktang nagkomento si Zhugaoxo, sino ang magdadala niyan? Ngunit ang mga arquebus na may 3 bar aisles noong panahong iyon ay mabigat at mabagal magkarga. Halos walang nagdala ng mga ito. Ngumiti si Wukay at hindi na nagtanong pa. Diretso niyang inakay ang lahat papasok sa lobby sa loob ng pasilyo. Masigla ang lobby dahil sa mga taong papasok at paalis, at may mga transparent na bintana sa paligid. Ang pinaka-nagulat ng lahat ay ang sahig na kasingkinas ng jade, na sumasalamin sa mga anino sa sikat ng araw. Napasigaw si Zudi, paano naging ganito karangya ang lugar na ito? At ito ay isang customs area lang. Kung ganito ang mansyon mo sa loob ng lungsod, hindi ito magiging mas maluho kaysa sa sarili mong palasyo. Naisip ni Zhugaoxo sa sarili.
Gaano karaming pera mula sa mga tao ang maaaring piniga ng ika-4 na prinsipe para makamit ang ganitong karangyon? Hukay. Nang makita ito, ngumiti siya. Wala lang ito. Sa usapin ng karangyon, ang mansyon ni Haring Qianhao ang numero 1. Kapag pumunta ka roon, makikita mo kung ano ang tunay na pag-unlad. Sa sandaling iyon, si Zudi ay nagpakawala ng isang malamig na tawa. Ang yumaong Emperador Taizong ng Dakilang Min ay namuhay ng may pagtitipid sa buong buhay niya, at pagkatapos umakyat sa trono, nagpatuloy siya sa pamumuhay ng simple. Anong merito mayroon si Haring Konzo para manirahan dito ng may ganitong karangyon? Tunay ngang hindi siya isang mabuting anak. Pagkatapos pa lamang niyang magsalita ay ilang matatalim na titig ang dumapo sa kanya. Si Hukay, na karaniwang diplomatiko, ay nagbago ng kulay. Mag-ingat sa iyong mga sinasabi sa Qianzhou. Huwag kailanman magsalita ng masama tungkol kay Haring Konzo. Tinatrato niya ang mga tao na parang kanyang pamilya, at ang hari ay hindi nakikialam sa mga gawaing bahay. Tawagin ang mga karaniwang tao upang pumasok sa paaralan at pagbutihin ang kanilang mga sarili. Kung hindi dahil sa hari ng mga mahihirap, paano natin makukuha ang ating mga opisyal na posisyon ngayon? Tanging ang hari ng mga mahihirap lamang ang hindi maaaring pagsalitaan ng masama. Ang sinabi lang ng kamahalan, hayaan itong manatili rito sa isla, ay hindi na dapat maulit. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Natigilan si Zudi. Naisip niya na si Gukay ay isang lalaking maluwag ang labi at maluwag ang dila. Paano niya aasahan na halos hindi niya napagsabihan ang ika-4 na anak? Na mawawalan ng respeto ang isa sa kanya sa sandaling iyon, talaga bang napakalaki ng awtoridad ng hari ng mga mahihirap sa mahihirap na probinsya? Si Zugao ko naman, na nananabik na maghari ang kaguluhan, ay nagtanong ng mapilit, kung sa mahihirap na probinsya ang isa ay nagpaparehistro bilang sakop ng hari ng mga dukha, arestuhin ba siya ng mga opisyal ng gobyerno? Seryosong tiningnan siya ni Hukay at sinabing salita por salita, kung arestuhin sila ng mga opisyal ng gobyerno, swerte pa rin iyon. Natatakot ako na bago pa nila sila madakip, ay nabugbog na sila ng mga karaniwang tao hanggang sa mamatay. Tandaan, sa mahihirap na probinsya, ang hari ng mga dukha ay langit, kaya tiyak na hihingi kami ng formal na pagkilala. Pagkatapos nito, tumalikod si Hukay at umalis, habang ang iba ay nakatayo roon. Paulit-ulit na umalangaw sa kanilang mga tainga ang mga salita ni Hukay, sa mahihirap na probinsya, ang hari ng mahihirap ay ang langit. Kaya tiyak na hihingi tayo ng formal na pagkilala. Ngayon, hindi na siya nag-abala pang magpanggap. Sasabihin mo man na wala kang planong ibunyag ang iyong sarili, si Zula man o hindi, sino ang maniniwala? Biglang lumingon si Zhu kay Janron at nagtanong, nang walang paggalang, ano ang palagay mo rito? Nanatiling tahimik si Ron ng ilang sandali. Sumagot siya habang magkahawak ang mga kamay. Hindi ko alam ang buong sitwasyon. Pinipigilan kong magkomento. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Zudi. Bueno, dakilang iskolar. Pangalawang anak, Zanji. At ano sa palagay mo? Agad na sagot ni Zugauxo. Ano pa ang may isip ng isa? Magpakilos ng mga sundalo. Ama, magre-rebelde ang pang-4 na anak. Si Zanji, matapos mag-atubiling, ay sumagot din. Hindi ko alam ang buong sitwasyon. Pipigilan ko munang magkomento. Sa kasalukuyan, masalimuot ang sitwasyon sa malaking minahan. Hindi alam ang kinaroroonan ni Emperador Jian. At kakaunti ang talento sa korte. Hindi ordinaryong tao ang pangalawa at pang-4 na tiyuhin. Natuto nang itago ni Zanji ang kanyang matalas na talam at alam niya na ang gusto ng matandang lalaki ay ang kanyang saloobin sa kanyang mga kamag-anak, hindi ang kanyang tunay na opinyon. Nang marinig ito, ngumiti si Zudi ng may sarkastiko. Isa ka rin sa mga nagsasamantala sa magulong katubigan. Hindi naman talaga siya nagre-rebelde sa hari ng mga mahihirap. Ang pundasyon ng dakilang pinuno ay higit na nakahihigit sa pundasyon ng mahihirap na probinsya. Nagtataka lamang siya. Sa unang taon ni Jungle, ang rehistradong populasyon ng mahihirap na probinsya ay wala pang 400,000. Ngayon, ang populasyon ng isang distrito lamang sa mahirap na probinsya ay umabot na sa 1,000,000. Sa loob lamang ng halos 11 taon, ito ay dumami ng ilang beses, isang bagay na lumalabag sa loika. Habang ang lahat ay malalim na nag-iisip, nagsalita si Janrong. Hindi ito mahirap mahinuha. Naaalala mo ba, kamahalan,
Ang kampanya ni Anan noong ika-5 taon ng Jungle. Noong taon na iyon nang ang GSE ay napayapa sa pamamagitan ng pagkuha ng senso ng populasyon. Mayroong 280,000 nawawalang kabahayan, 1 milyong katao. Noong panahong iyon, inakala na sila ay naging mga pirata sa dagat, ngunit nitong mga nakaraang taon ay walang balita tungkol sa mga naturang pirata sa karagatan. Ang milyong taong iyon, idinagdag sa mga orihinal na residente ng mahihirap na probinsya, ang mga refugee, at ang mga naninirahan sa WFW na lumipat pakanluran, ang siyang bumubuo sa kasalukuyang populasyon ng mahihirap na probinsya. Lumingon si Zudi at pinutol siya. Akala niya'y may malaking binabalak ka. Pagkatapos ko lang siyang marinig, saka ko lang napagtanto na ang mga ananiitang tinanggap mo ay talagang nagpahina sa mga rebeldeng puwersa ng GSE, at ang mga refugee na tinipon mo ay pumihil sa kanila na guluhin ang mga rehiyon. Ang hari ng mga mahihirap ay hindi lamang walang kasalanan, kundi karapat-dapat din sa papuri. Bulong ni Zudi sa sarili. Ang batang ito, anong husay mayroon siya para mapaunlakan ang mahigit 1 milyong tao ng ganoon lang. Alam niya kung paano gumawa ng gulo, anak ko siya. Hindi niya kailanman natakot na ang kanyang anak ay maging isang libertine, kundi sa halip ay kulang siya sa talento. Natanggap niya ang kaharian sa edad na 16, at sa mahirap na probinsyang ito, nakapag-ipon siya ng napakalaking kayamanan. Ang iyong kakayahan ay higit na nakahihigit sa iyong mga nakatatandang kapatid na sina Zugauchi at Zugshu. Sandaling pumasok sa isip niya ang isang bagay. Ang pang-apat na anak ba ang pinakaangkop na maging emperador? Agad niyang itinanggi ang ideya. Hindi nakakapagtaka na itinanggi ni Zudi ang kaisipang iyon. Sa kanyang puso, palagi kang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ka lamang nakikisama sa lahat ng uri ng tao at hindi nagbabasa ng mga class echo ng mga pantas, kundi ipinahayag mo rin na ang Neo-Confucianismo ni Chenzu ay may mga kapintasan. Kung hindi dahil sa iyong katayuan bilang prinsipe, matagal ka nang mariing pinuna ng mga iskolar. Nagsumite rin ang mga sensor ng mga bantayog na nagsasabing napapabayaan mo ang iyong mga tungkulin. Sinaway ka ni Zudi, ngunit hindi mo lamang siya binaliwala. Nagpanukala ka rin ng isang bagong paaralan, na nagtataguyod ng pagkakaisa ng kaalaman at pagkilos, naghahanap ng katotohanan sa mga katotohanan, at nanguna ka pa sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga anak ng mga maharlika na mag-araro ng lupa at mag-alaga ng mga baboy sa tag-araw. Sa paningin ni Zudi, ito ay isang insulto sa kultura. Kahit na nakamit mo ang mga tagumpay sa mahihirap na probinsya, wala kang pagkakataong manahin ang trono. Ang trono ay nangangailangan ng pamumuno kasama ang mga iskolar. Ang pagsalungat sa Neo-Confucianismo ni Chenzu ay pagsalungat sa lahat ng iskolar sa mundo, at ang isang matatag na pamahalaan ay hindi mapapanatili. Kamahalan, mayroon kaming balita. Ang tawag ni Gukay ay nagpabalik sa isipan ni Zudi. Lumapit si Zhu Zanji upang magpaliwanag. Ipinaalam na ng tanggapan ng customs kay Zanfo sa pamamagitan ng telegrapo. Ang ika-4 na tiyo ay nasa timog kasama si General Zun. Aalis sila ng ilang araw. Ang tirahan ng kawawang hari ay nagpadala na ng isang tao upang makipag-ugnayan sa amin. Kapag dumating ang taong iyon, maaari na tayong makapasok sa isla. Kailangan lang nating maghintay ng ilang araw para makita si General Zan. Tumanggo si Zudi. Tama. Gamitin natin ang mga araw na ito para makita kung ano talaga ang kalagayan ng mahirap na probinsya. Si Zurui ang namamahala sa pakikipag-ugnayan. Si Zurui ang mayordoma ng kawawang prinsipe, at si Zanyo ang pinakamalapit mong kitiwala. Umiling si Zhu Zanjiji. Hindi ito si Yok Ian, isang menor de edad na opisyal sa tahanan ng mga prinsipe. Isa itong dating mamamayan ng Tan. Pumunta siya sa isla 3 taon na ang nakalilipas upang pag-aralan ang puso ng isipan at tinatamasa ang tiwala ng ika-4 na tiyuhin. Si Yok Ian, tiyak na isang ignorante at walang kakayahan na individual, hindi siya binigyan ni ZDI ng anumang kahalagahan. Sa kanyang palagay, sinumang natuto ng pag-aaral ng puso ng isipan sa kanilang sariling pagkukusa ay walang alinlangang magiging isang traidor. Sa kanya naunawaan ang mahalagang punto. Ano ang telegramang ito? Malayo ang lugar na ito sa lungsod. Dahil mabilis na naipaalam kay Lian Fu, hindi rin alam ni Zhu Zanji kung paano sasagutin, at sinabi na lamang, sinasabing kaya nitong magpadala ng mga mensahe kay Mili. Singit ni Zugauxi. Ano ang kakaiba roon? Ang ating mga signal tower sa hangganan ay nagpapadala rin kay Mili.
Bago pa makapag-isip-isip si Zudi, muling lumitaw sa harap nila si Wukay. Sasakay si Mr. Yok Ian sa susunod na tren. Samahan mo ako sa plataporma para maghintay ng tren papuntang lungsod. Namangha sina Zudi at ang iba pa. May schedule din ang mga karwahe. Sinundan nila si Wukay palabas ng customs office. Nakita nilang lahat na sa ilalim ng plataporma ay naroon ang isang sasakyang bakal na may 2 gulong at walang kabayo. Ngunit ang kahon na bakal na ito ay hindi lamang walang mga kabayo, kundi walang nakakaalam kung ilang gulong ang mayroon ito, na lubos na sumasalungat sa pananaw ng dakilang Min. Ama, iligtas mo ako. Ang sigaw ni Zugauxi sa malayo ay pumutol sa kanilang mga iniisip. Nakita nila si Zugauxi na desperadong tumatakbo sa mga daanan ng bakal. Agad na inutusan ni Zudi si Zhang Fu na iligtas siya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin, tumalon si Zhang Fu sa riles, tumakbo patungo kay Zugauxi, pagkatapos ay binuhat siya at tumalon ng malakas sa gilid. Hindi pa sila nakakagalaw mula sa riles nang dumaan ng malakas ang tren, na nakaharang sa paningin ng lahat. Pang-apat na anak, nabahala si Zudi sa nakita, ngunit si Gukay, na pinupunasan ang kanyang pawis, ay ngumiti. Walang anuman. Kung wala sila sa riles, walang panganib. Sa sandaling iyon, lumapit si John Ron kay Zudi at sinabi sa nanginginig na boses, "Kamahalan, paano matutumbasan ito ng lakas ng tao? Isang napakalaking istrukturang bakal na kayang gumalaw ng mag-isa. Kung gagamitin ito sa larangan ng digmaan, kahit ang pinakamalakas na hukbo ay hindi makakatagal dito." Nanatiling tahimik si Zudi. Nasa harap niya ang mga katotohanan. Anumang dahilan ay tila isang pagtatangka upang itago ang kanyang pagkabalisa. "Lolo," tawag ni Zuzanjangi. Lumingon si Zudi at nakita ang isang tuwid na binata na mabilis na papalapit, yumuyuko bilang paggalang. "Ako si Yok Ian, administrador ng tirahan ng Kawawang Prinsipe. Kayo ba ang mga kapatid ni Commander Zon?" "Oo, ako ang administrador ng tahanan ng mga prinsipe. Bakit ako dapat pumunta ng personal para batiin kayo?" Casual na tanong ni Zudi. Ngumiti si Yok Ian. Utos ng prinsipe, ang mahirap na probinsya ay iba sa labas. Nahihirapan ang mga tagalabas na umangkop. Bukod pa rito, ang nakatatandang kapatid ni Commander Zon, si General Zan Fu, ang duke ng Inglaterra. Hindi siya madaling makakarating, kaya inakala kong ang emperador mismo ang darating upang ipatawag sila. Kaya naman, dapat ko silang personal na tanggapin. Pinaikit ni Zudi ang kanyang mga mata. Walang sino man sa isla ang nakakakilala sa duke ng Inglaterra. Ngunit ikaw ay nakakakilala. Maingat na kumilos ang Kawawang Prinsipe. Umiling si Yok Ian. Ang Kawawang Prinsipe ay matuwid at walang anumang paghihimagsik. Bakit siya dapat maging maingat? Kung kilala ko si General Zon, ito ay dahil bago pa man siya dumating sa mahirap na probinsya, pamilyar na siya sa mga gawain sa korte. Sa kabaligtaran, hindi alam ni na Prinsipe at Commander Zon na si General Zon ay itinalaga na bilang duke ng Inglaterra. Tumango si Zudi sa sarili. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Dati ka palang mamamayan ng Tan, bakit hindi ka pumunta sa kabisera para mag-aral? Pagkatapos ng mga pagsusulit sa imperyo, maaari ba akong maglingkod sa korte?" Nagtanong naman si Yok Ian, "Ginoo, naniniwala ka ba na dapat unahin ng isang estudyante ang kaalaman o ang kinabukasan?" Sumagot si Zudi, "Siyempre, ang kaalaman ang inuuna. Iyan ang tamang dahilan." Ngumiti si Yok Ian. Bagamat may mga mahuhusay na iskolar sa kabisera, kulang sila sa dakilang karunungan. Ang mahirap na probinsya, bagamat malayo, ay nagtataglay ng pambihirang talento, tulad ng mahirap na prinsipe. Ang pag-iwan sa mahirap na probinsya upang pumunta sa kabisera ay paghahanap sa malayo habang paghamak sa malapit. Hindi ito ang landas ng paghahanap ng katotohanan. Si Zudi, na hindi nasisiyahan, ay nagsabi, "Ang mga dakilang iskolar ng kabisera. Kung mayroon mang taong may ganitong dakilang karunungan, iyon ay ang pantas na si Confucius. Marahil ay hindi niya ako kapantay." Nanlaki ang mga mata ni Zudi. Ang pambobolang ito ay umabot pa sa puntong sinasabi na si Confucius ay mas mababa kaysa sa ika-4 na anak. Ito ay isang ganap na pagbabagsak sa makalangit na kaayusan. Hindi pa natatapos magsalita si Yok Ian nang biglang napatalon si John Ron sa galit. "Napakawalang galang. Paano mo nagawang insultuhan ang pantas?" Tugon ni Yok Ian, "Sa anong paraan ko insultuhan ang pantas?
Angle ni J. Prong. Si Confucius ang walang hanggang guro ng lahat ng henerasyon. Sinasamba ni Menzi, Zhuans, at iba pang mga pantas si Confucius at sinusunod ang kanyang mga turo. Kahit ang isang mahirap na prinsipe ay hindi maglalakas loob na ihambing ang kanyang sarili sa kanya. Sa kabilang banda, sinasabi mo na si Confucius ay mas mababa kaysa sa kawawang prinsipe. Iyan ay mapanirang papuri. Hindi mo iginagalang si Confucius o ang kawawang prinsipe. Alam mo ba ang iyong kasalanan, Ginoo? Hindi mo narinig ng tama. Si Yok Ian, na may mapayapang mukha, ay nagsabi, sabi ko kay Confucius. Marahil ay hindi man lang siya kapantay. Hindi ko sinabing siya ay mas mababa. Ang una ay nangangahulugan na maaaring mayroong isang bagay na hindi siya kapantay. Ang pangalawa ay isang ganap na kahusayan. Sila ay ganap na magkaiba. Hindi pa rin sumusuko si J. Ron. Kaya sabihin mo sa akin, sa anong paraan mas mababa si Confucius kaysa sa kawawang hari? Itinuro ni Yok Ian ang tren. Halimbawa, ito, magagawa ba ni Confucius ang nilikha ng kawawang hari? Agad na nawala ng malay si J. Ron. Ang kagamitang bakal na ito, ni Confucius o ng lahat ng mga pantas sa kasaysayan ay hindi kayang gawin ito. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Zazanji ang pagtawa. Namumula si John Ron at pinagalitan siya. Tinitigan ng masama ni Zudi si Zazanji at sinabing, karapat-dapat din siyang handgun. Kung ang pag-uusapan natin ay ang talino at kababalaghan, walang dodang ang kawawang hari ang una. Binigyan niya ng pambungad na salita si John Ron at, sa madaling salita, minamaliit si Zhuo Oxi. Hindi na pinag-isipan pa iyon ni Yok Ian at sinabing, mga Ginoo, huwag kayong mag-atubili. Malapit nang dumating ang susunod na tren. Sumakay ka muna sa karwahe. Siya nga pala, sino ang duke ng Jin? Napunta ang tingin niya kay Zudi, na may pinakamalakas na pangangatawan, ngunit biglang naalala ng lahat si Zhugaoxi. Sa di kalayuan, sina Wuka at Zanfu ay naglalakad patungo sa kanya, inaalalayan siya. Dumudugo si Zhugaoxi mula sa ulo, natatakpan ng panyo ang dugo sa kanyang noo. Nang makita si Zudi, lumuhod si Zhugaoxi at umiyak. Ama, muntik nang pigilan ng halimaw na iyon ng anak mo na makita kang muli. Sa simula ay nagpakita ng kaunting pag-aalala si Zudi, ngunit nang makita siyang ganito, nanlamig ang kanyang mukha. Kung hindi ka pa namatay, bumangon ka. Sa iyong katandaan, hindi ka kahihiyan. Pagkatapos ay iniutos niya na gamutin at bendahan si Zudi, at humarap sa grupo, sinabi niya, sumakay ka muna sa tren. Nang makita ito ni Yok Ian, kumunot ang noo. May sumasalakay ba? Pinipigilan ni Zazanji ang tawa, at sinabi, siya ang pangalawang tiyuhin ko. Nang makita ang riles ng tren, naging mausisa siya, bumaba upang tumingin, at nahulog. Mabuti na lang at nailigtas siya ng duke ng Yin. Tiningnan ni Yok Ian si Zhang Fu at dali-daling nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Sumagot si Zhang Fu, ang tren ay umaalis, isang serbisyo bawat oras. Nag-isip si Zazanji. Ang kotseng ito ay may ilang mga karwahe, lahat ay para sa paghahatid ng mga tao. Paliwanag ni Yok Ian, maaari itong maghatid ng mga alagang hayop, butil, at karbon. Kamakailan lamang, dahil ito ay peak season ng mga turista, kadalasan itong ginagamit para sa mga tao. Diretso si Tudi sa punto. Kung puno ito ng butil, gaano karami ang kaya nitong dalhin? Mabilis na nagkalkula si Yok Ian. Kung ito ay eksklusibong iniaalay sa butil, humigit kumulang 50,000 si. Ang isang tren ay kayang magdala ng 50,000 si. Nang inag si Zhuangji, natigilan si Zudi, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Isa itong pantasya. Ang isang kariton na hila ng kabayo ay kayang magdala lamang ng 20 si ng butil. Kakailanganin nito ng 20,000 kariton para sa 50,000 si, 20,000 katulong, at 20,000 kabayo. Kung isasaalang-alang mo ang pagkasira at pagkasira ng malayuang transportasyon, kakailanganin mo talaga ng mahigit 100,000 silo ng butil, 40,000 katulong, at 40,000 kabayo. At ang tren na ito na nakikita ko rito ay kayang katumbas ng lakas ng 40,000 kalalakihan. Pinigilan ni Zudi ang kanyang pagkamangha at nagtanong, ang tren na ito ay puno ng mga probisyon. Magkano ang konsumo nito? Sumagot si Yok Ian, depende sa layo. Gamit ang isang kariton ng aromatic coal, makakapaglakbay ka ng 200 li sa pamamagitan ng pagkonsumo ng 500 gin ng coal.
Ang tren na ito ay nagsusunog ng coal. Pinaikit ni Judy ang kanyang mga mata. Matagal na niyang alam ang tungkol sa coal. Kahit noong bata ka pa. Iminungkahi mo ang pagkuha ng smokeless coal mula sa kanlurang kabundukan ng Baipin. Ngunit tinanggihan niya ito dahil sa pagtatangi. Ngayon, kung iisipin, kung hindi niya tinanggihan ang ideya, maaaring nagkaroon din sana ng mga tren ang dakilang pinuno, at hindi sana kailangang umasa ang kampanya sa Hilaga kay Zugauxi. Para sa uling, nagkamali ba ako noon? Nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang puso. Nagbabago ang kanyang ekspresyon, ang ingay sa labas ng tren ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mga tao, kasama ang buong pamilya, ay sumasakay sa tren na nagtatawanan at nagtutulakan, isang pakiramdam ng pang-araw-araw na buhay. Isang ngiti ang dumampi sa mga labi ni Judy. Ang eksenang ito ng kapayapaan at kasaganaan ay nagpatunay na ang kanyang mga pagtatangi laban sa ika-4 na anak ay masyadong malalim ang ugat. Pagkatapos ay naisip niya, kung ang pang-4 ay kayang gumawa ng tren, ako, si Judy, ay kayang gawin din. Ngunit sa taunang buwis, ang pinakamataas na kabuoang kita ay 30 milyong dolyar. Kahit na walang gastusin, hindi ko maitayo ang riles sa laki ng Kienzo. Sa kasalukuyang ekonomiya ng Great Min, imposibleng magtayo ng riles ng mag-isa. Habang mapait na nakangiti sina Lolo at Apo, tumunog ang sipol ng tren. Nagsimulang dahan-daang gumalaw ang mabibigat na karwahe, at nagsimulang masiyahan ang mga pasahero sa tanawin ng dagat mula sa mga bintana. Ngunit si Judy, na nakasandal sa bintana, ay puno ng pag-aalala. Ang riles na ito at ang lokomotibo nito ay nagkakahalaga ng 2 taong buwis mula sa Great Mint. Ang bilis ng tren ay hindi mas mababa kaysa sa isang mabilis na kabayo, ngunit ang kapasidad nitong magdala ay 100 beses na mas malaki. Ang paggawa at mga materyales na natipid nito ay hindi masukat, ngunit ang gastos nito ang nagtulak sa kanya na tumigil. Ang kaba ng bayan ng dakilang ministro ay hindi kayang suportahan ang gayong pamumuhunan, at aabutin ng mga taon bago makita ang mga benepisyo nito. Malaki ang magiging oposisyon sa korte. Ngunit ikaw, kasama ang isang mahirap na si Kienzo, ay nagtagumpay. Ito ay nag-iwan sa kanya ng gulat at lito. Paano nagkaroon ng ganitong determinasyon ang binata na nasa isip niya na talikuran ang mga karangalan at magsimulang muli sa mga lupain sa timog? Bigla niyang napagtanto na hindi niya talaga naunawaan ang anak na ito, ngunit pinanood pa niya ito na parang magnanakaw, na lalong nagpagulo sa mga usapin ng pamilya. Nahihirapan sa loob, paus niyang tanong. Pang-4, ang kawawang hari nitong mga nakaraang taon ay malamang na hindi naman dumanas ng anumang kahirapan. Bamantong hininga si Zugauxi at sinabing, sinasabi ng mga sikat na chismis na si Prinsipe Ron ay naharap sa maraming panganib. Habang nililinas ang lupang sakahan, si Chanmo ay malubhang nasugatan ng isang ahas. Habang pinipigilan ang rebelyon ng Lane, ang kanyang ama ay natagpuan ang kanyang sarili sa panganib. Habang nakikipaglaban siya sa dagat, hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan ay naghanap siya ng kanlungan sa mga sanga. Ngunit palagi siyang sumusulong at sinasabing, noong una, ang pagbagsak ng maharlikang sambahayan ay ito ay nagmula sa pagtagumpayan ng anak ng langit. Nang ipagtanggol ng anak ng langit ang mga pintuan ng kaharian, walang bahagi na maaari niyang igalaw upang mamuno pagkatapos. Nakinig si Judy, natigilan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita. Ipinagtatanggol ng anak ng langit ang mga pintuan ng kaharian. Ang 5 salitang iyon ay nagsiwalat ng kanyang orihinal na intensyon sa paglipat ng kabisera sa Baipin at pagsasagawa ng maraming ekspedisyon sa Hilaga. Nais lamang niyang talunin ang mga tribo ng Espa at protektahan ang kapayapaan ng mga tao sa hilagang hangganan. Ngunit inakusahan siya ng lahat ng opisyal ng korte ng pag-abuso sa kapangyarihang militar. Nagreklamo ang prinsipe ng korona tungkol sa kanyang mga pagsiklab ng galit. Tanging ang anak na ito, na nasa malayong timog, ang nakaintindi sa kanya. Siya ay labis na nagdusa. Bamantong hininga si Judy. Ang kanyang kalooban ay naging komplikado, itikom ang kanyang bibig, at walang sinabi. Sa tabi niya, napansin ni Zazanji na hindi maganda ang kalooban ng matanda. Iibahin na sana niya ang usapan nang bigla niyang itinuro ang bintana, ng mali. May apoy doon. Tumingin ang lahat at nakita ang isang gusali sa gitna ng mga bukid na nagbubuga ng makapal na usok. Sumigaw si Zugaw na parang nanonood ng palabas.
Kumunat ang noo ni Zhu at sinabi kay Zhugaoxi, kailangan nating patayin agad ang apoy. Huwag mong hayaang masunog nito ang mga pananim. Gayunpaman, ngumiti si Zhugaoxi nang walang pakialam. Kamahalan, huwag kayong mag-alala, hindi iyon sunog, ito ay ang hilingan ng bakal ni Qianzhou na gumagawa ng bakal. Lahat ay namangha, mausisa sa napakalaking pagtatanghal ng paggawa ng bakal. Habang dumadaan ang tren, nakita nilang lahat ang tanawin ng hilingan ng bakal. Pumailang lang ang usok mula sa mga simenea. Ang laki ng mga ito ay higit na mas malaki kaysa sa 13 pandayan sa Great Mining Region. Hindi napigilan ni Zudi na magtanong. Pang-apat na pamangkin, gaano karaming bakal ang kayang gawin ng mga pagawaan ng bakal taon-taon? Diretsyong sagot ni Zhugaoxi. Sa kasalukuyan, ang Qianzhou ay may 5 pagawaan ng bakal. Noong nakaraang taon, nakagawa sila ng 900,000 tonelada ng bakal, humigit kumulang 1.8 bilyong jin. Ngayong taon, inaasahan naming aabot sa 1 milyong tonelada. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkamangha sa lahat, at nanginag pa nga si Zugao. Ang kabuoang taunang produksyon ng crude bakal ng dakilang min ay hindi man lang umabot sa 10 bahagi ng kay Qianzhou. Gumastos siya ng 10,000 tael para bumili ng mahigit 100,000 jin ng crude bakal para sa kanyang pribadong hukbo, at ang kanyang pang-apat na kapatid ay nakagawa ng 1.8 bilyong jin taon-taon. Ang pinagmumulan ng yamang-yaman na ito ay nagbigay sa kanya ng isang lihim na kagalakan. Dahil sa kanyang ika-4 na kapatid na nasa daan, malamang na walang oras ang matanda para harapin siya. Kung tungkol naman kina Zudi at Zazanji, nakaramdam sila ng pamamanhid sa kanilang mga kamay at paa. Ang produksyong ito ay lampas na sa kanilang pangunawa. Bakit kailangang gumawa si Ko ng napakaraming bakal bawat taon? Pinigilan ni Zudi ang kanyang pagkamangha at nagtanong. Paliwanag ni Zhugaoxi, ang bakal ang pundasyon ng industriya ng Qianzhou. Ginagamit ito ng mga riles, tren, makinarya, kagamitan sa bahay, maging ng construction. Halimbawa, ang customs house at ang pantalan ay itinayo gamit ang 10,000 tonelada ng bakal. Ngayon, ang produksyon ng 1 milyong tonelada ay hindi pa rin sapat upang matugunan ang demand. Natigilan si Zudi. Hindi niya kailanman naisip na magagamit ang bakal sa paggawa ng mga bahay, ngunit nang makita mismo ang mga gusali ni Qianzhou, nadama niya na ang pagdaragdag ng bakal ay tunay na nagpapalakas sa mga ito. Gayunpaman, kung ang kanyang mga inapo ay maglalaban-laban sa hinaharap, paano masasakop ang gayong kuta? Ang kanyang puso ay napuno ng mga bagong alalahanin. Naramdaman ni Zhuangyi kung gaano katapat ang kanyang pang-apat na tiyuhin. Nagkusa siyang magtanong kung saan nakakuha si Qianzhou ng napakaraming iron ore. Sumagot si Zhugaoxi, may mga minahan na si Konzo. Sinaliksik at natuklasan ng hari ng Kei ang mayamang deposito ng iron ore, at ang mga ito ay mga open pit mine. Maaari itong makuha sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng patong ng lupa. Ang mga reserba ay humigit kumulang 400 milyong tonelada, at sa kasalukuyang rate, maaari itong magamit ng maraming dekada. Nalungkot si Zazanji. Lumalabas na ang kanyang pang-apat na tiyuhin ay mayroon ng mga pangmatagalang plano, ngunit ang mga yamang mineral ay mauubos din kalaunan. Binago ni Zhugaoxi ang kanyang tono. Nagpaplano na ang hari ng Qian na lumipat patimog sa Australia. Sinasabing ang lugar na ito ay nasa timog ng dagat timog. Ito ay umaabot sa 10,000 li at nagtataglay ng maraming mineral. Sa hinaharap, karamihan sa mga naninirahan sa Qianzhou ay lilipat doon. Nais ng hari ng Qian na lumipat sa Australia. Parehong nagulat sina Zudi at Zazanji. Hindi ba naisip ng kanilang ika-4 na kapatid na bumalik sa Great Min upang magrebelde? Sa halip, siya ay naggalugad sa kabila. Marahil ay hindi na kailangan ang lahat ng kanyang mga alalahanin noon. Nang sandaling iyon, natakot si Zudi na baka magrebelde siya gaya ng hindi niya pag-asang magrebelde. Para kay Zudi, ang imperyo ng dakilang Min-Edo, na itinayo ng may ganitong pagsisikap, kung ituturing ito ng kanyang bunsong anak na mas mababa sa Australia, ay hindi lamang itatanggi ang pamana ng pamilya, kundi itatanggi rin ang kanyang sariling pakikibaka. Nagtaglay ang kanyang puso ng ginhawa at pagkadismaya. Nang ituring ni Zhu Zhanjianggi ang kanyang tiyuhin, ang pang-apat, bilang karibal para sa trono, ang huli ay nagpaplano ng mang-ibang bansa. Naramdaman niyang maliit ang kanyang sariling pakikibaka para sa kapangyarihan, ngunit pinaghihinalaan din niya na ito ay isang taktika ng paglihis.
Total, sa China, sinasabing patas ang lahat sa digmaan. Ang produksyon ng bakal ni Keanu ay nangailangan sa kanya na maging mapagmatsyag. Kaya't nagpumilit si Zhu Zhang. Magtatanong ako, ikaapat na tiyo, nasaan ang Australia? Sumagot si Zhang Axi, sinasabing ito ay nasa timog silangan ng bansang Borneo. Na-explore na ito ng hari ng Qian. Mahigit 5,000 li mula sa Qianzhou at mga 600 li mula sa bansang Borneo. Kumunat ang noo ni Zudi. Ang kaalaman ng dakilang ministro tungkol sa katimugang dagat ay nagmula sa mga ekspedisyon ng CNE, ngunit hindi pa nararating ng sanang katimugang hemisphere. May isang kontinente sa timog ng bansang Borneo. Si J. Rong, na tahimik noon, ay biglang tumayo. Nakalimutan na ng kanyang kamahalan. 4 na taon na ang nakalilipas, bumalik si San sa korte at iniharap ang isang dilaw na kuneho na may supot sa tiyan nito na kasing taas ng isang tao. Sinabi ng sugo mula sa bansang Borneo na ang kuneho ay nagmula sa isang malaking isla sa timog. Malawak ang isla ngunit disyerto, at nahihirapan ang mga barkong naglalayag na marating ito. Hindi ito ginalugad ni Zeng. Sa palagay ko ang Australia na binabanggit ni Haring Qian ay ang islang iyon. Tumango si Zhu Gaoxi bilang pagkumpirma. Nalilito pa rin si Zudi. Dahil isang disyerto, naipaliwanag na ito ni Yok Ian noon. Ang mahirap na isla ni Jinbei ay hindi isang disyerto. Sa timog at malapit sa mga imbakan ng tubig, ang lupain ay mataba at maaaring magpakain ng milyon-milyon, at sa ilalim ng disyerto ay naroon ang maraming mineral. Ang produksyon ng ginto sa isla ay higit pa sa anumang ibang lugar noong panahong iyon. Ang pangangibang bansa sa Australia ay pansamantalang solusyon lamang at nasa mga plano ng mahirap na prinsipe. Kapag handa na ang base sa Australia, magsisimula na ang paglipat sa Golden State, isang kontinente sa dulong silangan. Ang daigdig ay patag at mataba, na may kakayahang sumuporta sa daan-daang milyong taong at ang mga yamang mineral nito ay mas sagana kaysa sa Australia. Lahat ay nagsasalita sa klasikal na taludtod, ngunit hindi natalo si Zhang Axi. Talagang umiral ang Golden State. Lahat ba ay nababalutan ng ginto? Bigla, naramdaman niya na hindi na siya kaakit-akit sa trono ng imperyo. Mas gusto niyang pumunta sa ginintoang estado upang magpahinga at magsaya. Mas kasiya siya ito kaysa sa pagsisikap na maging emperador. Malamig na sinabi ni Tu Zanji, walang kasing buti. Ngunit sa loob-loob niya, kumbinsido siya na ang kanyang mga dakilang. Gayunpaman, bamantong hininga ng malakas si Zudi. Naniniwala ako na maaaring umiiral ang ginintoang estado. Dapat ay mayroong isang kontinente sa silangan. Lolo, nabahala ang iyong Zanji. Malinaw na kwentong pambata ito. Paano maniniwala ang matanda? Zanji, tumahimik ka muna. Itinaas ni Zudi ang kanyang kamay upang pigilan ang naiinip na si Zhuangyi. Kilalang-kilala niya ang kanyang apo at alam niyang pinaghihinalaan niya na ang mga salita ng kanyang tiyuhin sa tuhod ay isang panakip lamang, ngunit naramdaman niya na masyadong nagmamadali si Zhu Zangyi. Naniniwala siya sa pagkakaroon ng ginintoang estado, hindi dahil kay Yok Ian, kundi dahil ikaw mismo, sa edad na 15, ay binanggit na mayroong isang kontinente sa silangan, at noong panahong iyon ay wala kang dahilan para manlinlang. Matapos kong tanggihan ito, hiniling mong pumunta at galugarin si Keanu ng mag-isa. Ngayon ay lumabas na si Qianzhou mula sa kaparangan. Ang iyong mga salita ay natural na kapanipaniwala, at higit sa lahat, kinikilala ko ang iyong pamamahala. Iyan ay katumbas ng pag-amin na nagkamali ang isang tao noon, ngunit ang isang emperador ay hindi kailanman maaaring magkamali. Pagkaalis ni Yok Ian, tinanong ni Zudi si Zazani. Wala kang tiwala sa iyong pang-apat na tiyuhin, Zazanji. Kinakabahang yumuko siya. Ngunit itinaas ni Zudi ang kanyang daliri at sinaway siya. Maaari kang magtiwala sa mga estranghero, ngunit hindi ka dapat magtiwala sa pamilya. Sa paglipas ng mga panahon, gaano karaming bagay ang nasira ng paninirang puri ng mga taong walang kwenta. Bakit bumagsak si Emperador Hem? Dahil nagtiwala siya sa mga estranghero, pumatay ng mga prinsipe, at hindi nagtiwala sa kanyang malalapit na kamag-anak. Kahit na ang maharlikang pamilya ay maglaban para sa trono, hindi ito dapat magpadanak ng dugo sa mga kamag-anak o maghasik ng hinala sa isa't isa. Kapag ang isang kaaway ay sumalakay at bumagsak ang dinastiya, ang mga bisig ng pamilya ang siyang sasalo. Kung hindi ka aasa sa kanila, kanino mo aasahan ang tulong sa hinaharap? Yumuko si Zazanji at inamin ang kanyang pagkakamali.
Ngunit sinaway pa rin siya ni Zudi sa malamig na boses. Isa ka lamang walang karanasan. Huwag mo lang basta matutunan ang mga taktika sa pagbabalanse ng kapangyarihan at ituring ang lahat na parang isda sa isang mangkok. Kayo ng iyong pangalawang pinsan ay mas mababa kaysa sa iyong ama sa katwiran. Bumalik kayo at alamin ang higit patungkol sa kabutihan ng lupa na siyang sumusuporta sa lahat ng bagay. Tandaan, ang isang taong walang tiwala ay hindi alam ang kanyang magagawa. Ang iyong pang-apat na pinsan ay nakapagtayo ng kayamanan sa kusalamat sa tiwala ng 1,000,000 tao. Lolokohin mo ba ang pamilya mo at mawawalan ng tiwala ang mundo? Kung magsasalita ka ulit ng kalokohan, kailangan mong kopyahin ang mga aralin ng 3,000 beses. Namumula si Zhuang Ji, at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang pagiging makitid ng isip at muling nagtanong, Lolo, mayroon ba talagang lugar sa mundo na natatakpan ng ginto? Sumulyap si Zudi sa kanya at ngumiti. Kung mayroon man o wala. Ang pagtuklas ay isang bagay ng paggalugad. Nag-aalab na ang ambisyon sa kanyang puso. Naubos na ang teritoryo ng dakilang Min. Kung talagang may bagong kontinente sa silangan, ito ay magiging 1,000,000 taong pagpapalawak ng teritoryo, nahihijitan ang mga dinastiyang Sanaitan. Kahit matanda na siya, nais niyang gamitin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang gumawa ng isang bagay na dakila at napakahalaga. Pagkatapos, nang makita si Zhu Yuanzhan, buong pagmamalaki niyang maituturing ang kanyang sarili na kataas-taasang emperador sa lahat ng panahon. Dala ni Yok Ian ang tsaa pabalik sa karwahe, at nang makita si Zudi at ang iba pa na nakayuko ang kanilang mga ulo, nagtanong siya, anong problema, mga ginoo? Sumagot si Zudi, wala. Iniba ni Zudi ang usapan at itinoon ang kanyang tingin sa tasa ng tsaa. Ginagawa ba ang tsaang ito sa Qianzhou? Ngumiti si Yok Ian at iniabot ito mula sa bundok Buzz sa Qianzhou, ang kulay at aroma nito na may pulot ang dahilan kung bakit ito paborito ng kawawang prinsipe. Sa Qianzhou, mayroon tayong isa pang kayamanan, serbesa na gawa sa malt at hops, kapag pinalamig. Ang pag-inom nito ay nagpapawala ng lahat ng init ng tag-araw at tumatagos sa kaibuturan ng puso. Mayroong ganitong kamanghamanghang bagay. Agad na nakaramdam ng pananabik si Zudi. Pagdating sa lungsod, dapat niya itong subukan. Ngunit kailangan muna niyang pumunta sa ospital upang gamutin ang sugat ni Zhu Gaoshu. Ipinahiwatig ni Yok Ian na malalim ang sugat. Naalala ni Zudi ang kanyang pangalawang anak at nagmadaling magtanong tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, naantig si Zugshu. Ama, uminom muna tayo. Marahang bamaantong hininga si Zudi. Sa loob-loob niya, plano na niyang ipadala ito sa Golden State mamaya para palawakin ang teritoryo, at kumalma ang kanyang kalooban. Humarap si Zudi kay Yok Ian. Pagpasok ko sa Konzo, nakakita ako ng mga kamanghamanghang bagay, ngunit tungkol sa telegrapo at mga materyales sa pagtatayo ng pier. Pakiliwanagan naman po ako, Commissioner Yu, nakakatakot ang negosyong ito ng telegrapo. Direktang sinabi ni Yok Ian, ang daigdig ay isang globo, mayroon itong mga magnetic pole. Ang magnetismo ay maaaring lumikha ng kuryente, ang init ay nagiging kuryente, at ang telegrapo ay umaasa sa kuryente upang magpadala ng mga mensahe. Sa kasalukuyan sa Qianzhou ay mayroong mahigit 60 telegrapo. Kumpleto ang saklaw. Ipinaalam na sa akin ng customs ang iyong pagdating. Sa ngayon, ang paghahatid ay maaaring umabot ng hanggang 100 o 200. Sa loob ng ilang taon, magiging posible na ang komunikasyon sa isa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagtatawanan sa lahat, at lalong nag-alala si Zudi. Ang teknolohiya ni Qianzhou ay higit na nalampasan kaysa sa dakilang ministro. Lihim siyang nanumpa na magpapadala ng mga opisyal patimog upang matuto. Itoon ang kapangyarihan ng dakilang Min upang maabot sila. Siya ba, ang emperador ng Yongle, ay mas mababa sa kanyang sariling ika-4 na anak. Mga ginoo, ito ang istasyon ng tren ng Kungsan. Pagdating dito, nasa loob na kayo ng lungsod ng Kungsan. Sa sandaling huminto ang tren, tumayo si Yok Ian upang gabayan sila. Ngunit si Zudi at ang kanyang mga anak ay medyo nalilito, nakalubog pa rin sa kanilang nakita sa tren, sa telegrapo, sa pabrika ng semento, sa pabrika ng tornilyo, sa makinang desingaw. Lahat ng mga bagong bagay na ipinaliwanag ni Yok Ian habang naglalakbay ay ikinamangha na nila, lalo na ang tren.
Hindi lamang ito basta pagpapakulo ng tubig para makagawa ng singaw, ang goma para sa mga selyo lamang ay kinailangang i-import mula sa Wangizhou at itanim sa Qianzhou sa loob ng 6 na taon para makuha. Ang mga bearings at gears ay nangailangan ng hindi mabilang na mga naunang teknolohiya. Ang pinakanagulat nila ay ikaw ang pinagmulan ng lahat. Ikaw ang gumuhit ng mga plano, ikaw ang gumawa ng mga makina gamit ang iyong mga kamay kasama ang mga panday, at ikaw rin ang naghinuha ng mga pangunahing teorya. Sa Qianzhou, ikaw na ang nahulog na santo ng mga tao, at walang kahit isang kritisismo ang kinukonsinti. Ang ika-4 na anak na lalaki ay dating nag-aaral lamang ng Confucianismo. Paano niya nagagawang magkaroon ng ganitong mga kasanayan? Habang pinag-iisipan ito ni Zudi, lalo siyang naghihinala. Pagkababa niya ng tren, hinawakan niya si Zugao. May napansin ka bang kakaiba sa kanya noon? Umiling si Zugao at nagreklamo. Noong bata pa ako, lagi akong nasa kampo ng militar. Hindi ko siya nakasama. Ang natatandaan ko lang ay noong tinuruan ko siyang sumakay ng kabayo, sinabi niyang dati siyang uno, at mabilis siyang bumabalik. Akala ko kalokohan lang iyon sa parte niya, pero ngayong nakita ko na, baka totoo na. Bulong ni Zudi. Kumuha si Soy ng isang gintong tableta at nilunok ito. Naiinggit na humingi si Zugaokso ng isa at itinago ito nang marinig nila ang pagtawag ni Yok Ian. Pinalitan na nila ang karwahe. Pumunta muna kayo sa ospital para gamutin ang mga sugat ninyo, pagkatapos ay kakain na tayo. Paglabas nila ng istasyon, lahat ay namangha. Ang mga gusaling may 4 o 5 palapag ay maayos na nakatayo sa mga hanay, at ang mga sasakyan at mga tao ay dumadaloy sa mga kalyeng semento. Matindi ang ingay, ngunit walang bakas ng lupa na makikita. Ito ay isang kasaganaan na hindi pa nasaksihan noon. Bamantong hininga si Zudi. Napakaganda ng timog ng ilog, paliwanag ni Yok Ian. Ito ang bagong lungsod. Ang sinaunang lungsod ay parang isang maliit na nayon pa rin. Pagkatapos ay sumakay siya sa karwahe kasama si Zudi. Sa loob ng karwahe, tumingin si Zudi sa bintana sa mga babaeng nakasuot ng chiffon dress at kumunot ang noo. Anong uri ng kagandahang asal ang ipinapakita ng mga babae ang kanilang mga binti? Ngumiti si Yok Ian at sinabing, mainit sa Qianzhou sa buong taon. At ang hari ng Qianzhou ang nagtatag ng chiffon dress na ito. Mas maganda na ngayon kaysa dati. Nang ipakita nila ang kanilang mga dibdib at braso. Tumanggo si Zudi, ngunit naaga ang kanyang atensyon ng bulalas ni Zugaoshu. Sa bangkita, isang babaeng nakasuot ng damit na chiffon ang suot na halos hindi nakikitang tela sa kanyang mga binti na may mga linyang payat. Zuwangji, ano yang bagay na yan sa iyong mga binti? Nakatitig ang mga mata ni Zugaokso. Ito ang mga medyas na seda na lumabas ngayong taon. Madalas itong suot ng mga mayayamang tao sa Qianzhou. Pagkasabi pa lang ni Yok Ian ay lalong nahirapan si Zugaokso na umiwas ng tingin. Dumaan ang karwahe sa mataong kalye. Naaga ang atensyon ni Zudi sa mga tindahan sa magkabilang panig. Sa Qianzhou, hindi gaanong nagbubukas ang mga pinto ng mga tindahan tulad ng sa Grandmin, nag-iwan lamang sila ng maliit na pasukan sa tabi kung saan nakatayo ang mga malinaw na estant na gawa sa salamin. Ang basong iyon ang industrial na base ng Qianzhou. Nagsimula sila sa pagbebenta ng salamin at mga gawang kamay. Paliwanag ni Yok Ian sa tamang pagkakataon. Ang isang malaking piraso ng salamin na nagkakahalaga ng daan-daan sa Great Min ay nagkakahalaga lamang ng 10 dito. Nalungkot si Zudi. Kung dadalhin ito sa Lian, makakakuha sila ng 10 beses na tubo. Sa kalaunan, lahat ng pera mula sa Great Min ay dadaloy dito. Alam niyang nakararanas ng kakulangan sa pilak ang korte at itinataguyod niya ang perang papel upang maibsan ang krisis. Hindi katanggap-tanggap sa kanya ang pagkakaibang ito sa presyo. Kamahalan, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Yok Ian, habang umiiling. Bagamat mura ang mga paninda ni Qianzhou, hindi ito para sa mga karaniwang tao. Karamihan sa mga mamimili ay mga matataas na opisyal at mga maharlika, at bukod pa rito, maaaring kolektahin ang mga buwis sa kalakalan. May angkop na dagdag ni Zuwangi, Lolo, nitong mga nakaraang taon ay talagang tumaas ng malaki ang buwis ni Lian. Sa sandaling iyon, itinuro ni Yok Ian ang bintana. Nakarating na tayo sa ospital. Lumabas ka na po. Tumangala si Zudi at nakita, sa ilalim ng karatula para sa Constance First Hospital, ang isang gusaling higit na mas malaki kaysa sa Imperial Medical Institute. Bakit napakarangya ng pagkakagawa ng ospital na ito?
Paliwanag ni Yok Ian. Bawat may sakit mula sa 100,000 naninirahan sa Kungsan ay dapat pumunta rito para magpagamot. Mayroong 4 na ospital at 12 ng mga klinika, at kahit na ganoon, hindi pa rin sapat ang mga ito. Ang reklamo lang ng mga tao ay maliit ang mga ito, hindi dahil malaki ang mga ito. Naunawaan ni Zudi. Sinukat niya ang lahat sa laki ng ospital ng Bigmin, hindi niya alam na ang ospital ng Kianzo ay nagsisilbi sa buong nayon. Habang iniisip niya kung kaya ba ng mga ordinaryong tao ang mga ito, nilapitan ni Zugaosho si Yok Ian at hininaan ang kanyang boses. Yok Ian, saan ba nabibili ang mga medyas na seda na iyan? Gusto kong bumili ng ilan para sa aking asawa. Naguluhan si Yok Ian, pagkatapos ay ngumiti. Nasa lahat ng dako sila sa kalye. Gamutin muna natin ang kanyang sugat. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsasalita nang may marinig na sigaw mula sa labas. Umalis ka agad. May nangyaring seryoso. May ilang lalaking tumatakbo palapit na may dalang stretcher. May bakal na baras sa katawan ang lalaking nasa stretcher. Kumunat ang noo ni Zuri sa sugat na iyon. Mas mabuting hayaan na lang siyang mamatay ng payapa. Bakit pa siya pahihirapan? Nagtataka ang mga nakapaligid. Mabilis na bamulong si Yok Ian ng babala. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sa Kianzo, ang sinumang may ganitong mga pinsala ay maaari pa ring maligtas. Mahalaga ang buhay ng tao. Huwag mong biruhin ito. Ang isang pinsalang tulad nito ay maaaring maligtas. Agad na tinaasa ni Zudi ang kanyang kilay habang nakatingin sa ospital. Hindi pa rin niya maitago ang kanyang hindi paniniwala. Mayroon bang banal na doktor sa ospital na iyon na kayang bumuhay ng patay at magpatubo ng laman sa mga buto? Wala, umiling si Yok Ian. Sa Konzo, ang tanging matatawag na banal na doktor ay ang hari ng Kian. Karamihan sa mga kawani sa ospital ay mga nagtapos sa paaralan ng medisina. Mahirap gamutin ang mga malulubhang sakit, ngunit ang mga maliliit na sakit ay hindi problema. Para saan ang pagpaparehistro? Ang pagpaparehistro ay para sa paglalagay ng pangalan. Ginagawa nitong mas madali para sa mga pasyente na maghintay ng kanilang turno para makita. Kasama na rin ang bayad, paliwanag ni Yok Ian. Ang regular na pagpaparehistro ay nagkakahalaga ng 5 barya. Ang emergency registration ay nagkakahalaga rin ng 5 barya. Medyo nabigla si Zudi. Ang isang konsultasyon sa mga klinika sa daming ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libong silvertail. Napakamura ni Enzo. Nagmumuni-muni siya nang makita ang mga doktor sa loob ng ospital na nagmamadaling pabalik-balik. Sabi ni Yok Ian, mukhang malala ang sugat ng lalaking nasugatan. Kokonsulta sila sa mga espesyalista. Kailangan nating maghintay sa anunsyo. Isang simpleng manggagawa at binibigyan siya ng ospital ng labis na kahalagahan. Hindi napigilan ni Zugaosho ang sarili at nagtanong, "And amin, ang buhay ng mga tao ay hindi kasing halaga ng buhay ng mga makapangyarihan." Talagang abnormal ang laban na ito. Ngumiti si Yok Ian. Sa Kianzo, lahat ay ginagawa batay sa prinsipyo ng pag-una sa mga tao. Madalas sabihin ni Haring Kian, huwag mong masyadong isipin ang iyong sarili o ituring ang iba na parang hindi sila tao. Sinipi rin niya ang kasabihang, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Hinihiling niya na ang lahat, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay tretuhin ng pantay. Nagpapakita siya ng halimbawa sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis at pagsunod sa batas. Natural siyang ginagaya ng mga nasasakupan. Sa ospital, hindi mahalaga kung ikaw ay marangal o mapagpakumbaba, ang tao ay naliligtas muna, at saka nagsasalita. Ang mga salitang ito ay nagpapawalang saysay sa lahat. Alam din ni Zudi ang prinsipyo ng pag-una sa mga tao. Ngunit sa daman, ang mga Panginoon at abogado ay hindi nagbabayad ng buwis, at walang nagmamalasakit sa buhay o kamatayan ng mga tao. Paano nila ito magagawa tulad ng sa Kianthao? Pinagmasdan niya ang mga abalang tao sa loob ng ospital at naramdaman na ang nagawa ng kanyang ika-4 na anak ay higit na lumampas sa kanyang konsepto ng isang mapagkawanggawa na pamahalaan. Ang pagtatayo ng mga engranding gawain at ang mabuting pagtrato sa mga tao ay maaaring magsama rito hanggang sa punto na magkaroon ng isang perpektong organisadong lugar ng paghihintay. Muling bamaantong hininga si Zudi. Ang pang-4 ay hindi naman talaga simple. Tumanggo agad si Jay. Ron. Ang hari ng Kian ay isang mabuting hari sa kanyang palagay, bagamat nakagawa kayo ng mga ipinagbabawal na gawain. Pagtatalaga ng mga opisyal ng mag-isa, pagbubukas ng mga bagong paaralan,
Paggawa ng IPAOSEA. Posibleng isang pagtukoy sa isang makinang pinapagana ng singaw para sa seda o tela, ngunit lahat ng ito ay ginawa ayon sa mga lokal na kondisyon. Sa kabaligtaran, ang mapagkawang gawa na patakaran na inuuna ang mga tao ang susi, ang pagpapakita ng halimbawa sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis at pagsunod sa batas, at pantay na pagtrato sa lahat. Ang mga kilos na ito ay sapat na upang mabawi ang lahat ng mga pagtatalo tungkol sa mga walang kabuluhang detalye. Biro ni Zudi. Dati mong sinasabi na hindi mo alam ang buong sitwasyon. Ngayon ay mabilis mong binago ang iyong isip. Yumuko si Jay. Ron. Sabi ng mga sinaunang tao, masdan mo ang isang batik sa balat ng leopardo para malaman ang buong hayop. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa nangyayari sa ospital, malalaman mo ang puso ni Haring Kian. Lumingon si Zudi kina Zugaokso at Zuzanji at nakita si Zugaokso na nagbibigay ng mapang-akit na tingin sa mga binti ng mga nurse na papasok at paalis. Nakasuot sila ng puting medyas na seda na mas kaakit-akit kaysa sa mga itim sa kalye. Ikaw na sampa ang taong walang hiya. Nag-alab sa galit si Zudi at sinampal si Zugaokso sa mukha. Agad na pinatahimik ng matalim na tunog ang silid-hintayan. Tinakpan ni Zugaokso ang kanyang pisngi, natigilan. Ama, bakit mo ako sinasaktan? Anong malaswang bagay ang tinitingnan mo? Galit na galit si Zudi. Nakatingin lang ako sa medyas niya. Gusto sanang ipagtanggol ni Zugaw ang sarili niya nang biglang may narinig akong sigaw. Hoy, ikaw, paano mo masasaktan ang isang taong nasugatan? Lumingon ang lahat. Nakita nila si Yok Ian na paparating kasama ang isang dalagang nakasuot ng puting Amerikana. Nakakunot ang kilay ng dalaga. Kahit gaano pa siya kabastos, wala kang dapat saktan. At kung lumala ang sugat, habang sinasabi ito, lumingon siya kay Zugaokso. Ikaw ang nasugatan, hindi ba? Sumunod ka sa akin. Si Zugaokso, na lihim na natuwa, ay mabilis na sumunod sa dalaga. Habang nadadaanan nila si Zudi, ngumiti ito sa kanya ng mayabang. Ito ay labis na ikinagalit ni Zudi. Siya, ang emperador ng langit, ay hayagang pinagsabihan ng isang babae, ngunit hindi siya makasagot, kaya't si Joan lamang ang kanyang tiningnan, marahil ay isang karakter, na nagpapahiwatig na dapat itong magsalita. Ngunit si Joan ay puno ng hinanakit. Dati, ang emperador ang nag-utos sa kanya na huwag magsalita, ngayon ay hindi na siya nangangahas na magsalita ng padalos-dalos. Pinigilan ni Zudi ang kanyang galit at tinanong si Yok Ian, sino ang babaeng ito? Paliwanag ni Yok Ian. Ang pangalan niya ay Janan, ang ginang ng Chanzo. Siya ang on-call specialist sa ospital at isa ring nangungunang nagtapos sa unang klase ng paaralang medikal ni Kenzo. May pag-aalinlangan pa rin si Zudi. Bata pa siya, kaya ba niya itong tuluyang gamutin ng lubusan? Kamahalan, makatitiyak ka. Likas siyang matalino. Isa siya sa mga unang taong sumama sa hari ng Kian Patimog. Napakahusay ng kanyang kasanayan sa medisina. Walang problema ang maliit na operasyong ito. Namangha si Fudi at naalala niya na noong pumunta Patimog ang ika-4 na prinsipe, siya mismo ang nagpadala ng isang imperial na manggagamot mula sa Chanzo, si Hianfu, upang samahan siya. Si Jian Banjun iyon, ang anak ni Hianfu. At narinig din niya na siya ay direktang disipulo ng ika-4 na prinsipe. Kaya tumayo siya at sinabing, "Tara, tingnan natin." Nang sumunod ang lahat kay Yok Ian papunta sa silid ng konsultasyon, sinusuri ni Hian Banyon ang sugat ni Zugaw. Paano mo nakuha iyon? Nakatitig si Zugaokso sa maganda at maputlang si Janon, ang kanyang puso ay kumakabog, at mahinang sinabi, nabangga ako sa isang bato. Tumalikod si Kanan yun para kumuha ng isang bote ng puting likido. Huhugasan ko muna ang sugat, saka kita bibigyan ng anestesya at mga tahi. Hindi naman masakit, tanong ni Zuwangi na may pagtataka. Ano iyon? Paliwanag ni Yok Ian. Ito ay alkohol, isang inuming may mataas na konsentrasyon. May mga bakteryang hindi nakikita ng mata ng tao. Kung papasok ang mga ito sa katawan, magdudulot ito ng pamamaga. Pinapatay ng alkohol ang mga bakteryang iyon at pinipigilan ang sugat na maimpeksyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zudi. Sa larangan ng digmaan, maraming sundalo ang namamatay dahil sa mga impeksyon sa sugat. Kung ang alkohol ay makapagdidisimpekta, mababawasan ang mga nasawi. Ngunit nagpatuloy si Yok Ian. Dapat itong i-distill sa konsentrasyon na 60% upang maging kapaki-pakinabang.
Sa kasalukuyan, ito ay ginagawa lamang sa Qianzhou. Ang pag-asang kakabubukas lang kay Zudi ay naglaho. Nadama niya na ang mga magagandang bagay ni Qianzhou ay napakalayo na kahit ang dakilang Min ay hindi makaabot sa pintuan upang gayahin ang mga ito. Biglang isang sigaw ng sakit ang narinig mula kay Zhuge Oxo mula sa silid ng konsultasyon. Nagtinginan ang lahat. Hawak ni Hai Banyon ang isang bulak, nakasimangot. Sa edad mo, sumisigaw ka pa rin. Bakit ang sakit na nito? Napahawak si Zhuge Oxo sa kanyang ulo at sumigaw. Ang makamundong kapaligirang ito ay eksaktong imahe na nasa isip niya ng isang masaganang panahon. Kontento na sa pagkain at inumin, sa napakalaking sugat, hindi man lang siya gumawa ng kahit isang ingay. Hindi ka ba nahihiya, Zhuge Oxo? Nagalit siya, at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ngunit sa sumunod na segundo, isa na namang sigaw ang narinig. Matapos linisin ang sugat, sumulat si Jian Banyo ng Race Eta. Habang isinasagawa ang operasyon, wala kang mararamdamang sakit. Pagkatapos palang magsalita ni Yok Ian ay biglang napasigaw si Zanfu, na tahimik noon, talaga. Pagkatapos ng anesthesia, hindi naman talaga masakit. Agad ding nanigas si Zudi. Ang pagdidisimpekta ay nagpapabuti lamang sa mga panlabas na sugat. Ngunit kung ang anesthesia ay tunay na makapagpapawi ng sakit, ito ay magiging isang sandatang militar na maaaring magpabago sa tanawin ng larangan ng digmaan at operasyon. Ang anesthesia ay hindi ganap na walang sakit, medyo nakakaramdam ka pa rin. Ipinaliwanag ni Yok Ian kay Zanfu at idinagdag, ang anesthesia ay nahahati sa pangkalahatan at lokal. Ang lokal ay nagpapamanhid lamang sa bahagi ng sugat. Ang pangkalahatan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng malay ng tao at hindi makagalaw na parang lasing, kaya hindi ito magagamit sa larangan ng digmaan. Agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Zangfu. Lumabo rin ang liwanag sa mga mata ni Zudi. Pareho silang umaasa na gumamit ng anesthesia para hindi matakot ang mga sundalo sa sakit, ngunit ang mga side effect ay pumihil sa ideyang iyon. Gayunpaman, agad na nagbago ang isip ni Zudi. Ang pagbabawas ng sakit pagkatapos ng operasyon ay lubhang kapaki-pakinabang din. Ang pag-aalaga sa mga sugatan ay bahagi ng digmaan. Ito ay katulad ng Makan Sandawatwo. J. Si Ron, habang hinahaplos ang kanyang balbas, ay nagsalita. Sinasabi ng mga aklat ng kasaysayan na kaya niyang buksan ang tiyan at linisin ang mga bituka. Dati, itinuturing lamang natin itong isang anekdota, ngunit ngayon, nang makita ang medisinang ko, tila nagpapatuloy ang tradisyon. Tumanggo si Yok Ian. Tama ka, si G. Watwo nga ang nagtatag ng medisinang Qianzhou. Ang mga operasyong ito ay mga muling paggawa kay Haring Qian. Gumanda ang pakiramdam ni Tuda. Kung gayon, kung ang gamot ay nagmula sa pamana ng banal na manggagamot, ito ay magiging mas kapani-paniwala kaysa sa sining ng mga nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, tinakpen na ni Hian Banyon si Zhuge Oxo ng isang pinong tela at sinimulang tahiin ang sugat. Nagtanong si Zudi, pangalawa, nakakaramdam ka ba ng sakit? Sumagot si Zhuge sa mahinang boses, Ama, hindi naman masakit. Pakiramdam ko ay manhid ang ulo ko, walang katulad ang paghapdi ng hydrogen peroxide. Kumalma si Zudi at pinangunahan ang lahat sa pasilyo upang maghintay. Doon nila nakita ang isang nurse mula sa isang silid sa ibaba na patuloy na may dalang mga palanggana ng mapula-pulang tubig. Ito ang manggagawang natusok sa isang bakal na pamalo. Kahit na may ganitong malubhang pinsala, iniligtas pa rin nila siya. Tunay na pambihira ang gamot ni Qianzhou. Bamantong hininga si Zudi. Kahit na ganoon ang pinsala ng dakilang Min, sumuko na sila sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Yok Ian, ilang doktor na tulad ni Miss Han ang mayroon sa Ku. Ilang taon ng pag-aaral ang kinakailangan. Sumagot si Yok Ian, ang mga estudyante ng medisina ay dapat mag-aral ng 4 na taon at kumpletuhin ng 1 taon ng internship. Mahigit 1,200 katao na ang nakapagtapos, at mayroong 5,400 estudyante sa paaralan ng medisina. Mahigit 1,000 ang nagtatapos bawat taon. Labis na natuwa si Zudi. Sa Grand Min, ang mga apprentice sa Imperial Medical Institute ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang makapagtapos. Sa Qianzhou, ang isang doktor na may kakayahang magsagawa ng mga independenteng operasyon ay maaaring sanayin sa loob ng 5 taon.
Kung mapapanatili ang ganitong saklaw, 100 katao ang makakagarantiya ng pangangalagang medikal para sa isang hukbo ng 120,000 sundalo, at ang bilang ng mga nasawi ay maaaring mabawasan sa 1/4. Naalala niya ang kanyang mga kampanya sa Hilaga. Ang mga sundalong namatay sa labanan ay hindi ang pinakamalaking problema. Sa kanyang pagbabalik, dapat din siyang magtatag ng isang paaralan ng medisina, ngunit isinaalang-alang niya ang kanyang sariling mabagal na hakbang. Kahit nasimulan ko ng makahabol, hanggang saan ko kaya dadalhin ang dakilang Min? Isang pag-aalala ang gumapang sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Sa operating room, natatakpan ang mukha ni Zugao, at naramdaman lamang niya ang isang banayad na kamay sa kanyang noo, na lubos na nasisiyahan. Dahil wala siyang nararamdamang sakit at inaalagaan ng isang babaeng doktor, naisip pa niya na sa hinaharap ay gugustuhin din niyang makakita ng mga babaeng doktor sa mga ospital para sa kanyang mga dating pinsala. Habang nagdadaldal siya, napagpasyahan niyang magsimula ng usapan. Doktor, hindi ko pa nga natatanong ang pangalan mo. Natatawang sabi ni Haiban yon. Bagong-bago ka siguro sa Kiano, di ba? Luma pa rin ang ugali mo sa pagsasalita. Ang pangalan ko ay Jian Banjun. Gustong ipakita ni Zugaokso ang kanyang kaalaman at lumapit kay Kalak. Ngumiti si Kanan nang makita niya ito. Ang ibig sabihin ng Wan ay kilay, ang ibig sabihin ng Jun ay ginoo. Iyan ang ibig mong sabihin, paulit-ulit na tumanggo si Zuga. Tama. At pagkatapos, sinamantala ang pagkakataon, nagtanong siya, may asawa ka na ba, Binibini? Nang marinig ito, nanlamig ang boses ni Hian Banan. Bakit mo natanong iyan? Paliwanag ni Zuga. Naisip ko lang na sa malaking minorya ay dapat ay kasal na ako sa edad mo, sagot ni Hian Yun habang nananahi. Sa Konzo, hindi mahalaga iyon. Dito, pinag-uusapan natin ang kalayaang magmahal at magpakasal. Hindi pinapayagan ang sapilitang pagpapakasal. Kung ang dalawang tao ay nagmamahalan, maaari silang kumuha ng sertipiko ng kasal. Kung tumutol ang mga magulang, maaari nila itong iulat sa pulisya. Bukod pa rito, sila ay mapapalayas sa Konzo. Maaari ring magtrabaho ang mga babae upang kumita ng pera at magkaroon ng marangal na katandaan ng hindi nag-aasawa. Hindi nila kailangang umasa kahit kanino. Gulat na gulat si Zugaokso, at muling nagtanong tungkol sa limitasyon sa edad para sa mga single. Sumagot si Haiban yon, mga lalaki sa edad na 30, mga babae sa pagitan ng 27 at 28. Kung hindi sila makahanap ng kapareha sa mga date, maaari silang mamuhay ng mag-isa. Sa 20 taon ng insurance, maaari silang magretiro. Habang nagsasalita siya, natapos ang operasyon. Nagbigay si Kanan ng mga tagubilin tungkol sa pangangalaga. Si Zuga Okso, na hindi pa rin sumusuko, ay nagtanong, kung ang dalaga ay hindi kasal, wala ba siyang ibang iniibig? Walang pakialam na sabi ni Hian yon. Sabi ni Sini, nakikita ko ang mga berdeng bundok na kaakit-akit. Sa Kiano, kusang nalalaglag ang mga bulaklak at umaagos ang tubig ng walang pakiramdam. Walang saysay ang pagtatanong nito. Nanghina ang loob ni Zugaoshu. Habang paalis siya, mukhang nawalan siya ng pag-asa. Pinilit siya ni Zudi na umalis, ngunit isinama niya si Yok Ian at nagtanong ng mapilit. Sabi ni Yok Ian, kaninong puso mayroon si Miss Jian? Napangiti si Yok Ian ng mapait. Sa totoo lang, hindi ko rin alam, pero sa Kianzo ay may isang popular na kasabihan. Madalas managinip ng pag-ibig ang mga dalaga ng Kianzo. 9 sa 10 buntong hininga ang bamantong hininga para sa hari ng Kian. Natigilan si Zugaoshu. Paulit-ulit niyang inulit ang parirala. Hindi niya kailanman inakala na ang puso ni Jian Bananian ay nakatuon sa kanyang pang-apat na kapatid. Lumabas ang lahat ng ospital habang papalubog ang araw. Inayos ni Yok Ian ang mga bagay-bagay ng may ngiti. Una, dadalhin ko ang lahat sa Food Street para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, dadalhin kita sa bahay tuluyan para magpahinga. Sa karwahe, biglang nagsalita si Zuga Okso, Ama, kaninong prinsesa ang anak ni Uan, tama ba? Nabalitaan ko na ang mga dalaga ng Kianzo ay madalas na nagbubuntong hininga para sa hari ng Kian. Iniisip ko kung ang aking pang-apat na kapatid ay kumuha ng mga babae sa mga taong ito. Sa dinastiyang Min, ang mga miyembro ng maharlikang angkan ay maaari lamang kumuha ng mga babae sa edad na 25. Ikaw ay halos 24 na taong gulang. Ang pagkuha ng babae ay labag sa batas.
Nang marinig ito ni Yok Ian, naunawaan niya ang kanilang mga intensyon at sumagot ng may ngiti. Ang hari, na kanyang lubos na tapat. Simula ng kanyang kasal, ang prinsesa na lamang ang kanyang nakasama. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Bagamat kakaunti ang kanilang oras na magkasama, hindi pa siya kumuha ng mga babae. Malapit ang mag-asawa. Nang marinig ito ni Zudi, tumanggo siya sa kasiyahan. Naalala niya ang kanyang 5 taong gulang na apo, si Zhu Wangji, at nakaramdam siya ng matinding nostalgia. Si Zhu Wangji, na nasa tabi niya, ay hindi mapakali nang marinig ito. Nang babaguhin na sana niya ang usapan, napansin niya ang kakaibang amoy. Lolo, ang sarap ng amoy. Singhot ni Zhu Zanggi, at natigilan din sina Zudi at Zhugaoxo. Nagtanong silang lahat kung saan nanggagaling ang amoy. Amoy iyon ng mainit na kaldero, paliwanag ni Yok Ian. Ang aroma ay nagmumula sa sili, isang pananim na dinala mula sa ibang probinsya. Ang maanghang na lasa nito ay nakakatulong upang maalis ang pamamasa sa Qianno. Gustong-gusto itong kainin ng hari ng Qian, at ginaya siya ng mga tao. Ngayon, ito ay isang tipikal na ulam ng Konzo. Natuwa si Zudi, kaya tinutusan niyang huminto ang karwahe at sinabing, "Tara na at subukan natin." Pumasok sila sa isang pribadong silid kainan ng isang restaurant ng hotpot. Iniabot sa kanila ni Yok Ian ang menu. Nang masulyapan ito ni Zudi, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Paano may karne ng baka sa menu? Nagulat ang lahat nang marinig ito. Noong dinastiyang Min, ang mga baka ng Branza ay isang estratehikong mapagkukunan. Ang pagpatay ng walang pahintulot ay isang mabigat na krimen. Noon pa man ay binibigyang halaga ni Zudi ang agrikultura, at walang dod ang nakakainis ito. Sinamantala ni Zhugaoxo ang pagkakataong umatake. Kahit sa mga piging sa korte ng imperyo ay walang karne ng baka. Nang ahas ang hari ng Qian na kainin ito, mahinahong paliwanag ni Yok Ian. Nagkakamali ang inyong kamahalan. Hindi ito karne ng baka na hinulma, kundi karne ng baka. 6 na taon na ang nakalilipas, nag-import tayo ng mga bakang Dutch mula sa isang prangkisa. Gatas lang ang kanilang ginagawa, hindi sila makapag-alaga ng mga guya. Kapag bumababa ang kanilang produksyon ng gatas, hindi sayang ang pagkatay sa mga ito. Hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Zhugaoxu. Ngunit nakialam si Janrong upang suportahan siya. Minsan ay sinabi ng Beiteng na si Sambaw na ang mga maharlika ng Fran ay kumakain ng steak. Sa palagay ko ay mayroong ganitong espesyalisadong lahi ng mga baka. Pinawi nito ang mga pagdududa ni Zudi, at tumanggo siya. Kung gayon, subukan natin. Minarkahan ni Zudi ang mga bola-bowl ang karne ng baka, at iba pa. Nang makita ang tiyan at tripe ng baka, kumunot ang noo niya. Bakit kakainin ang mga lamang loob na yan? Hindi pwedeng walang lamang loob ang hotpot, nakangiting sabi ni Yok Ian. Siya ni Rezi Qian. Luto sa kaldero, malutong at masarap. Narinig din ito ni Zudi. Nang marinig na nagustuhan ito ng kanyang anak, ay itinala rin ito. Maya-maya, dumating na ang 2-flavored hotpot sa mesa. Kumulo ang pulang sabaw, malapot ang puting sabaw. Nakatitig ang lahat sa kumukulong pulang sabaw. Ipinakita ni Yok Ian kung paano magluto ng tripe. 7 o 8 beses na ang sapat. Kung masyadong matagal itong lutuin, tumigas ito. Kinain niya ito ng may kasiyahang ekspresyon. Nakita ito ni Zhang Fu, at ganoon din ang ginawa niya. Nang matikman ito, kumunat muna ang noo niya, ngunit kalaunan ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Kay sarap, tunay, kay sarap. Nang makita ito, hindi na nag-atubili ang iba, at ang kanilang mga chopstick ay dumiretso sa plato ng tripe sa pribadong kainan ng hotpot. Hindi tumigil ang mga sigaw ng pagkagulat. Mainit, mainit. Ngunit walang tumigil sa paggalaw ng kanilang mga chopstick. Isa-isa nilang inihagis ang tripe at karne ng baka sa sabaw, at sabik na nilagok ito, dahil lahat ng 5 ay nagmula sa mababang uri. Maging si Zudi, na nakalimutan ang kanyang dignidad bilang imperyo, ay kumain ng may sarap. Ang anghang ay lalong naging nakakahumaling. Lahat ay nahuhumaling sa isang siklo ng pagnanais na kumain, ngunit ang pagtitiis sa init at ang pagtigil ay mas malala pa, hanggang sa wakas ay ibinaba ni Zudi ang kanyang mga chopstick upang huminga. Ang pagkain ito ay labis na maanghang, masarap, ngunit mahirap kainin ng labis. Habang namumula ang mga labi, agad na nagtanong si Zudi, "Yan, mayroon bang anumang makakaalis ng sakit?"
Beer at gata ng nyog, sagot ni Yok Ian, sabay utos na dalhin ang mga inumin. Una, sinalinan niya ang gata ng nyog. Humigop ang lahat. Ang matamis, krema, at malagatas na lasa ay agad na nag-alis ng sakit. Maging si Zudi ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang beer. Isang amber na likido na may lumulutang na bula. Zudi, nagdududa ako. Si Zaz Angie ang unang sumubok nito. Pagkatapos humigop ng kaunti, kumunot ang noo niya. Mapait at malupit, ngumiti si Yok Ian at ipinakita. Ang beer ay dapat inumin sa isang lagok para malasahan ito. Kasabay nito, nilagok niya ito ng isang beses. Nakangiting nilagok ni Zaz Angie ng malaki at agad na nakaramdam ng lamig na nag-iwan ng matamis na lasa. Isang pakiramdam ng labis na kasiyahan. Masarap, nabawasan ng serbesa ang anghang at binigyang buhay ang kapaligiran. Mas lalong nasiyahan ang isa pang round ng pagkain at inumin. Maging si Zuga Okso, na karaniwang umiiwas sa maanghang na pagkain, ay hindi napigilan at uminom ng ilang baso. Walang tigil ang pagkutitap ng mga baso. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Lahat ay masigla at masaya. Si Zudi, na medyo lasing, ay samandal at bamantong hininga. Ganito siguro ang hitsura ng kasaganaan. Ang abalang kapaligirang ito ay eksakto kung ano ang naisip niya para sa isang maunlad na panahon. Pagkatapos kumain at uminom ng busog, lahat sila ay umalis sa Fondo Restaurant. Malalim na ang gabi, ngunit sa Konzo Street ay kumikislap ang mga ilaw at nakabibingi ang ingay. Nagtatakang tanong ni Zudi, masigla pa rin ito sa gabi. Sa simula, walang curfew ang Kianzo, ngunit kalaunan ay inalis ito sa sentro ng bayan, paliwanag ni Yok Ian. Bukas ang night market mula 1:15 AM hanggang 1:15 AM. Sa tag-araw, bukas pa nga ito buong gabi. Pinapadali nito ang mga aktibidad sa gabi para sa mga manggagawa at turista at nagbibigay daan din sa mga taong bayan na magpalamig sa mga gabi ng tag-araw. Nag-aalala si Zhang Fu tungkol sa kaligtasan. Sa sobrang kaguluhan, hindi ba sila natatakot na may mga kriminal na sumulpat? Ngumiti si Yok Ian. Hindi na kailangang mag-alala. Sa Konzo, napakabigat ng mga parusa para sa pagnanakaw. Ang mga tao ay namumuhay at nagtatrabaho ng mapayapa. Ang mga manggagawa ay pumupunta lamang dito upang kumita ng pera. Ang paggawa ng krimen ay hindi sulit. Bukod pa riyan, may mga gwardya na nagpapatrolya sa mga kalye at mga undercover agent. Walang mapagtataguan ang mga magnanakaw. May mga pagdududa pa rin si Zudi. Malaking gastos ang napakaraming gwardya. Hindi ito pag-uuna sa kariton kaysa sa kabayo para lang mapadali ang buhay ng mga tao. Hindi ito pag-aaksaya, kundi isang kinakailangang gastos. Itinuro ni Yok Ian ang mga tindahan sa night market at sinabing, ang kalyeng ito ang lungga ng pera ni Kianzo. Ang mga buwis mula sa isang gabi lamang ay higit na nakahihigit kaysa sa maraming pabrika at bukid. Ang pagpapanatili ng night market ay upang pasiglahin ang ekonomiya at dagdagan ang kahusayan sa pagkonsumo. Ang lahat ng mga tindahang ito ay pribadong pag-aari ng hari ng Kian, hindi ba? Total, pinipigilan nito ang mga tao na matuyo. Mali, tugon ni Yok Ian. Ang hari ng Kian ay nagbabayad ng buwis sa 40% ng kabuoang kita ng mga tindahan, na ginagamit para sa sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Ang natitirang 60% ay buong ipinuhunan sa mga gawaing pampubliko. Ganoon nabuo ang riles ng tren, mga pabrika, at mga ospital. Ang pera, kapag ito ay umiikot, ay nagpapabuti sa buhay ng mga tao at nakikinabang sa bansa. Hinding-hindi, nakakaipit ito. Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa lahat. Bagamat salungat ang lohikang pang-ekonomiya ni Kung Zo sa mga tradisyonal na paniniwala ni Daman, bumuo ito ng sarili nitong hindi mapabubulaan ng sistema. Di nagtagal, nakarating silang lahat sa 5 palapag na hostel. Nagpaalam si Yok Ian. Magpahinga kayo rito, lahat. Kung mayroon kayong mga plano para bukas, ipaalam ninyo sa akin anumang oras, at sasamahan ko kayo. Pagkasabi nito, yumuko siya at umalis. Nakatayo si Zudi sa bintana ng hostel. Nakatitig siya sa hindi mabilang na mga ilaw ng Kianzo. Naantig ang kanyang isipan. Nang araw na iyon, mula sa paunang paghamak ay nauwi siya sa matinding pagkabigla at pagmumuni-muni sa modelo ng Kianzo, mula sa customs house, ospital, at pabrika ng bakal hanggang sa night market. Bawat sulok ng Kianzo ay gamulo sa kanyang pag-unawa kay Daman.
Ang higit na nagpahirap sa kanya ay ang mga patakaran sa pamamahala at pagpapaunlad ng ekonomiya na kanyang ipinagtanggol ay sumusunod sa isang landas na hindi pa natatahak ni Newman. Sa kabaligtaran, ang dama na kanyang pinaghirapan na hubugin, bagamat natuto ito mula sa mga aral ng mga nakaraang dinastiya, binago ang administrasyon nito, pinalakas ang hukbo nito, pinalawak ang teritoryo nito, tinipon ang mga kodigo, at niluwalhati ang kapangyarihan nito. Panahon pa rin ito ng mga karwaheng hila ng kabayo, na walang mahalagang pagkakaiba mula sa mga dinastiyang Tan o Son. Napagtanto niya nang may kawalan ng pag-asa na ang matatalinong tao ng daman ay abala sa mga eksperimentong may walong paa, na walang sino mang nag-iimbestiga sa lakas ng singaw, produksyon ng bakal, o mga reformang medikal, mga bagay na maaring magpalakas sa bansa. Kung may ibang bansang susunod sa landas ni Qianzhou, mapapahamak si Daman. Mabuti na lang at ang pagbabagong ito ay nagmula sa sarili niyang anak, mula sa lupain ni Daman.